Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 236 hanggang 43. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tanggalin mo yung eye patch mo. Ang malamig na boses ni Clint ay nagulat sa iba pang mga disipulo at ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Francis. Malamig at malupit ang impresyon na ibinigay sa kanila ni Francis. Mahirap kalimutan ang kanyang Asher eye at isang mata. Ang huli ay ginawang mas malupit at cool si Francis. Ngunit mula sa mga salita ni Clint, maaaring may ibang gamit ang kabilang mata ni Francis. Ano ito? Bilang isa sa mga nangungunang diskarte sa 13 clans, ang Heavenly Absent Eye ay naaayon sa pangalan nito. Isang liwanag ang kumislap sa mata ni Francis. Maging siya ay nag-iingat kay Clint na umabot sa mas mataas na kahusayan sa mental energy. Ngunit ito rin ang oras upang patalasin ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos. Nagplano si Francis sa kanyang puso. Sa ilalim ng tingin ng karamihan, dahan-daang tinanggal ni Francis ang kanyang eye patch. Lumitaw ang isang madilim na kulay abong mata. Nanlamig ang puso ng lahat. Ngunit sa susunod na sandali, isang Asher light ang bumalot sa malamlam na kaliwang mata ni Francis. Ang malaasul na mata ay unti-unting naging kasing ganda ng isang kristal at ang talas nito ay tila kayang tumago sa lahat. Nanginginig ang puso ng sinumang tumingin ng diretso sa mata na ito. Nagkaroon sila ng pakiramdam na ang kanilang mga puso ay nakita na at ang kanilang mga lihim ay nakita lahat. Iyon ang iyong mental energy technique. Pareho talaga tayo. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clint habang ang kanyang bloodline power ay nagsimulang manginig, ngunit hindi alam kung ito ay dahil sa excitement o pagkabalisa. Kasabay nito, nagsimula ang talakayan ng manunood. Anong uri ng mental energy technique iyon? Ito ay may ganoong katalinuhan. Mukhang ang lihim na discarding Heavenly Eagle Eye, ngunit malinaw na nakabatay ito sa kapangyarihan ng bloodline tulad ng kay Clint. Ang mga tao mula sa Ancient Shrine ay nataranta. Hindi pa nila nakita ang mental energy technique ni Francis at ang paglalarawan nito ay wala sa kanilang mga tala. Langit na absent eye. Ang itim na kasuotan ni Clint ay pumapalpak at ang di nakikitang kapangyarihan ay bumagsak sa hangin. Isang madilim na pulang ilaw ang lumitaw sa kanyang madilim na abis na mga mata at ang liwanag sa paligid ay tila lumabo. Sure! Nanginig ang puso ni Francis at pakiramdam niya ay pumasok siya sa ibang dimensyon. Sa susunod na sandali, si Francis ay nasa itim na dimensyon. Isang itim na metal na hola ang makikita sa kanyang paligid. Ang itim na dimensyon ay malamig, kakaiba at nakamamatay. Sa hangin sa harap ni Francis, tumingin si Clint sa kanya na parang siya ang hari. Gumagamit ng mental energy para gumawa ng hola at maipasok ang isip ng kalaban sa tanawin. Huminga ng malamig si Francis. Nasa arena pa rin ang kanyang katawan, ngunit dito na nakapasok ang kanyang kamalayan. Kahit gaano pa siya kalakas, walang malay, bangkay lang ang katawan niya. Ang oras sa enerhiya ng pag-iisip ay iba sa labas ng mundo. Ang iyong kamalayan ay dinala dito ng aking Heavenly Absent Eye at ito ay haharap sa walang limitasyong pagpapahirap. Ang isang araw dito ay ilang hininga lamang sa labas ng mundo. Tumawa ng malupit si Clint at naglabas siya ng may tinak na latigo na hinampas niya kay Francis. Napa-M si Francis nang may lumabas na sugat sa kanyang katawan. Kahit na ang pag-ataking ito ay hindi makakaapekto sa kanyang pisikal na katawan, ang kanyang kamalayan ay haharap sa walang limitasyong sakit at pagod. Ang mga normal na tao ay maaaring tumagal lamang ng 2 oras dito, ngunit ang asong iyon na si Vanji ay nakatagal ng halos 20 oras. Siguro kung gaano kakatagal makakatagal. Dinilaan ni Clint ang kanyang mga labi at hinampas si Francis. Napunit ng metal na latigo ang laman at dugo. Ito ay magiging hindi ka panipaniwala kung ang mga normal na tao ay maaaring tumagal ng ilang sandali. Ang kalooban ng isang tao ay nag-ambag sa kung gaano katagal sila magtatagal. Siyempre, hindi unlimited ang mental energy ni Clint. Kung ang kalooban ng isang tao ay napakalakas, maaari nilang mapagod si Clint. Ngunit bilang isang taong nagsanay sa landas ng mental energy, ang mental energy ni Clint ay mas malakas kaysa sa iba.
Ang kanyang pinagmumula ng mental na enerhiya ay ilang beses na mas malaki kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Sa puntong ito, si Francis ay naipit sa itim na hola habang pinahihirapan ni Clint. Ang una ay isang metal na letigo pagkatapos ng iba pang mga sandata at ang mga pamamaraan ay ginamit at sila ay hindi maisip. Mahirap isipin kung paano magtatagal ng 20 oras dito si Vanjie, isang batang babae. Hindi katakataka na kaya niyang i-condense ang binhi ng sword intent. Naisip ni Francis kung gaano kitikot si Vanjie. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang mga nasa 7th sky of the Ascended Realm ay maaari lamang tumagal ng 2 oras na max at 2 oras sa loob ng dimensyong ito ay isang kisap mata lamang sa labas. Sa makatuwid, ang mga kalaban ni Clint ay agad na natalo sa isang sulyap lamang. Kung hindi ito nararanasan, walang makakaintindi sa sakit. Ang iyong mental energy ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Walang hirap na makayanan ang mga mabangis na pag-atake na ito. Lumutang si Clint sa kailaliman. Haha, ituloy mo. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis habang pinagmamasdan ng kanyang asher ay ang hola. Fine, titingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang lakas ng offense iba ni Clint ay tumaas ng husto. Mga espada, sable, patpat, apoy at yelo. Iba't ibang armas at elemento ang bumalot kay Francis at ang huli ay walang ekspresyon na kinuha ang lahat ng pag-atake. Naunawaan niya na ang mga pag-ataking ito ay walang epekto sa pisikal na katawan ng isang tao at ang lahat ng ito ay nakakapinsala lamang sa enerhiya at kamalayan ng isang tao. Gayunpaman, gaano kalakas ang pinagmumula ng malakas na enerhiya ni Francis. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata ay umikot ang asul na liwanag sa kailaliman at nagdilim ang kulay nito. Sa finals arena, hinarap ni Francis si Clint, at ang pulang tuldok sa Heavenly Absent ay ni Clint ay patuloy na umiikot. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumikinang na may asher na liwanag at nanatili itong matalas at maliwanag. Isang hininga. 2 hininga. 3 hininga. Ang maikling tagal ng oras na lumipas ay tila hindi kapani-paniwalang mahaba. Makalipas ang 4 o 5 paghinga, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Clint at ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na nakakuyom habang ang kanyang katawan ay bahagyang nagpupumiglas. Ang sinaunang dambana. Matagal na niyang hindi tinapos ang brat na iyon. Ang sitwasyon ay hindi maganda para kay Clint. Ang brat na nagngangalang Hanford ay masyadong kakaiba at ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip ay hindi kapani-paniwala. Mukhang hindi siya nasaktan, kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mataas na awtoridad ng Ancient Shrine ay may mga solemn na pagpapahayag. Karaniwang huminga lang ang kailangan ni Clint para talunin ang kanyang kalaban, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ay sobrang kakaiba. Si Francis ay may ngiti sa kanyang mga labi at siya ay tila napakaswol. Sa itim na dimensyon. Paano ito posible? Tinitigan ni Clint si Francis, na nasa itim na kulungan, sa gulat. Ilang oras niyang pinahirapan, si Francis, ngunit tinanggap ng huli ang lahat ng mga pag-atake nang hindi man lang umuungol. Naramdaman ni Clint na ang kanyang mga pag-atake sa ilusyon sa pag-iisip ay umatake sa isang bato na walang buhay, bahagi ng kanyang mental na enerhiya ay hinigop pa. Si Francis ay may malaking pagtutol sa mental energy. Kahit na ang nakahod na ulo ay nabigo sa huling pagkakataon. Ang pamamaraan ni Clint ay nakatuon sa mga ilusyon at hindi gaanong kapangyarihan. Ang kanyang kamalayan ay bahagyang pagod ngayon, samantalang ang kay Francis ay nasa tuktok pa rin. Okay, dito na magtatapos. Naintindihan ko na ang iyong mental energy technique ngayon. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay biglang naglabas ng isang malakas na asher na liwanag na tila pumutok sa kawalan. Basag. Ang hola na nilikha ng Heavenly Absent ay ni Clint ay agad na nabasag. Ang finals arena. Napabuga ng hangin si Clint. Si Francis, sa kabilang banda, ay masigla pa rin at matalas pa rin ang kanyang kaliwang mata. Paano ito posible? Halos ganap na katatagan ang aking mental energy technique. Si Clint ay hindi nakaimik at natigilan. Matapos niyang matagumpay na linangin ang Heavenly Absent ay, naging matagumpay ang kanyang landas. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao na halos ganap na nababanat sa kanyang diskarte sa ilusyon sa pag-iisip. Hehe, turn ko na.
Bahagyang natawa si Francis habang umiikot ang Azure Light sa kailaliman ng kanyang kaliwang mata. Sure. Nanginig ang puso ni Clint at inakay siya palayo ng isang malakas na puwersa ng mental energy. Sa susunod na sandali, lumitaw si Clint sa isang mundo na natatakpan ng mga ulap. Paano ito posible? Ito ang aking heavenly absent eye. Bulalas ni Clint. Sa sandaling ito, ang dimensyon na kinaroroonan niya ay ang nilikha ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Tama, natutunan ko ang iyong heavenly absent eye at pinagsama ang lightning inheritance ko dito. Ang 20 oras na pinahirapan mo ako noon ang magiging learning fee ko. Bahagyang ngumiti si Francis. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, isang kidlat ang bumaba mula sa langit. Nagpumigla si Clint habang pinipigilan siya ng mga sizzle ng electric chain at pinamanhid siya. Break. Break out. Ginamit ni Clint ang kanyang mental energy techniques, gustong basagin ang ilusyon. Gayunpaman, ang pinagmumulan ng mental energy ni Francis ay napakalakas at sa ilalim ng kontrol ng God's spiritual eye, ang ilusyon ay napakatatag. Paano posible para sa iyo na magkaroon ng gayong karunungan sa mga ilusyon ng isip? Tinamaan ng kidlat si Clint at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Francis. Ang mental energy ni Francis ay hindi kapanipaniwala bago siya dumalo sa Alliance Banquet at ito ay nauugnay sa illusion fish picture na naintindihan niya noon. Ang illusion fish picture ay kabilang sa landas ng illusion arrays at ang pinagmulan nito ay kapareho ng mga ilusyon sa enerhiya ng isip. Matapos maunawaan ang illusion fish picture, ang mga ilusyon ng enerhiya ng isip ni Francis ay parang isda sa tubig. Dahil dito kaya niya natutunan ang heavenly absent eye ni Clint at pinagsama ang anumang gusto niya sa loob nito. Ito ang aking Azure Sky illusion na nilikha ng God's spiritual eye. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas at mas mahirap sirain. Pagkatapos pagsamahin ang aking lightning inheritance dito, ang kanyang opens iba na kapangyarihan ay kapansin-pansing na dagdagan. Tingnan natin kung gaano katagal katatagal. Malamig na tumawa si Francis. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mental energy illusions. Nakulong na ni Francis si Clint sa Azure Sky illusion. Hong Long. Ang walang limitasyong mga kidlat ay yumarko patungo kay Clint. Makalipas ang 2 oras. Ang mental energy ni Clint ay bumagsak at ang kanyang malay ay nasa bingit ng himatayan. Sure! Ang finals arena. Plop! Si Clint ay kalahating lumuhad sa lupa, basang-basa sa malamig na pawis. Puting-puti ang mukha niya at wala na siyang lakas. 237. Ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa Ancient Shrine ay agad na nagbago sa ikalawang pagkatalo ni Clint. Ang palitan sa pagitan ni Francis at Clint ay wala pang 10 paghinga at walang nakakakita sa nangyari. Laging tinatalo ni Clint ang kanyang mga kalaban sa isang sulyap. Kahit nakaharap niya si Vanjie, isang sulyap lang ang ginamit niya at kahit natalo siya, maaaring magbago ang labanan sa isang pag-iisip lang. Sa pagkakataong ito, si Clint ay natalo ng mas kakilakilabot kaysa dati, na natalo sa kanyang sariling kakayahan. Higit pa rito, gumamit lamang si Francis ng isang sulyap para talunin siya. Paano magkakaroon ng ganyang eye power bloodline? Sobrang lakas ng mental energy. Secret technique para kopyahin ang kalaban. Hindi malinaw ang kamalayan ni Clint, na parang hindi niya natanggap ang resultang ito. Masyadong malaki ang pagkabigla na ibinigay sa kanya ng espiritual na mata ni Francis. Isang sulyap lang ay nabasag na ang kanyang heavenly absent eye na ilusyon sa kaisipan at sa ilang paghinga, kinapiya na niya ang kanyang technique. Higit pa rito, ang kanyang kalaban ay halos ganap na nababanat sa mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip at ang kanyang kadugo ay wala sa harap nito. Si Francis ang nanalo. Nang marinig ang anunsyo ng mga hurado, tila nagising si Clint at matalim siyang tumingin kay Francis. Sa mga preliminaries, naramdaman niya ang bloodline ng mata mula kay Francis na pumipigil sa kanyang bloodline at nagpang-inag. Si Clint ay natigilan noon at ito ang nagpasiklab sa kanyang layunin sa pakikipaglaban. Ngayon lang naintindihan ni Clint na hindi mali ang pakiramdam mula sa kanyang bloodline. Ang maraming sulyap mula sa karamihan ay dumapo sa mukha ni Francis habang siya ay lumalabas sa arena. Ang mga paningin na ito ay naglalaman ng pangunahing takot at pag-iingat, ngunit ang ilan sa mga ito ay may mga kislap ng lamig at layunin ng pagpatay. Hindi ko siya dapat hayaang mabuhay.
Lalong lumakas ang senyales ng panganib sa puso ni Emerson Master. Mula pa noong Floating Crest Trial, si Francis ay nagmature na hakbang at sinimulang pilitin siya. At ngayon, inihayag ni Francis ang kanyang talento at kapangyarihan sa Bloodline. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung hahayaan niyang lumaki si Francis? Kasabay nito, napagtanto ni Emerson Master na siya ay nalinlang ni Francis. Ang huli ay napakabata at maaaring magkaroon ng ganoong estado ng pag-iisip, alam na itago ang kanyang sarili ng napakatagal. Ito ay hindi isang bagay na mayroon ng iba sa kanyang edad. Sa pag-iisip hanggang dito, ang puso ni Emerson Master ay naging mas malamig. Napakalakas ng bloodline ng mata ng batang iyon. Ito ang bane ng ating ancient shrine. Kung hindi natin siya magagamit para sa ating sarili, dapat natin siyang patayin. Tinalakay ito ng mas matandang henerasyon ng ancient shrine. Napakasensitibo ni Francis at nararamdaman niya ang mga emosyon sa enerhiya ng pag-iisip sa malapit. Natawa siya at iniskan ang audience. Sure! Ang mga puso ng mga kumakatawan sa mga disipulo ay parang sinaksak ng ang espiritual na mata ng Diyos ay tumingin sa kanila. Ang mga may masamang plano sa kanilang isipan ay nabahala. Ang Cloud Sword Clan. Hindi ko akalain na matatalo niya si Clint ng ganoon kadali. Naka-crossleg si Vanji sa lupa na may maputlang mukha at matamang pinagmamasdan ang arena. Nasa likuran niya ang tatlong elder sa True Spirit Realm na nagbuhos ng kanilang enerhiya sa kanyang katawan. Naintindihan ni Vanji ang buto ng sword intent sa bingit ng kanyang kamalayan na gumuho. Sa oras na iyon, siya ay nanghihina na at ang huling pag-atake ni Clint ay nagdulot sa kanya ng pinsala. Bumantong hininga ang isang elder ng Cloud Sword Clan. Sa kabutihang palad, binigyan namin siya ng isang mahalagang mind-cleansing spiritual pill na medyo makapagpapagaling sa halos lahat ng kanyang mental energy. Ang problema lang ay may bitik siya sa kanyang pag-iisip na mag-iiwan ng malinaw na kapintasan kung ang kanyang binhi ng espada ay mabilis na gumaling. Nag-aalala ang Cloud Sword Clan Master. Walang sino man ang nakagawa ng pinsala kay Vanji, ngunit ang mental na kapangyarihan ni Clint ay hindi madaling harapin. Gamit ang mga salita ni Clint, si Vanji ay nakakulong sa loob ng isang ilusyon sa loob ng 20 oras. Hindi maisip ang sakit na mararanasan sana niya. Ang binhi ng sword intent ay mas mahalaga pa kaysa sa spiritual pill. Ang mental energy ni Francis ay mas nakakatakot kaysa kay Clint. Sa tingin ko, dapat na tayong sumuko sa labanan ni Vanji at Francis. Hindi naman, ang Cloud Sword Clan ay ang number 1 clan sa Alliance. Paano natin tatalikuran ang kaluwalhasyang ito? Higit pa rito, hindi madaling sumuko si Vanji. Naiintindihan ni Vanji ang binhi ng layunin ng espada. Hanggat kaya niyang harangan, ang unang pag-ikot ng mental energy ni Francis, isang espada lang ang kailangan niya para mapagpasyahan ang tagumpay. Sa puntong ito, ang Cloud Sword Clan ay nagtatalo sa kanilang mga sarili. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila mas malaki ang posibilidad na manalo ni Vanji, na may hindi bababa sa 70% na pagkakataon. Ito ay dahil ang buto ng sword intent ay may kakayahang maglaslas sa kawalan at ang mental energy ni Clint ay nabawasan sa wala nito. Ngunit ang problema ay ang isip ni Vanji ay nasugatan at ang binhi ng layunin ng espada ay kailangang patatagin. Kung normal lang nakalaban, di bale. Ngunit ang lakas ng pag-iisip ni Francis ay hindi nasusukat at kahit isang taong kasing lakas ni Clint ay madaling natalo niya. Kahit na naiintindihan ni Vanji ang binhi ng layunin ng espada, kailangan niyang aminin na siya ay isang mahirap na kalaban. Clan Master, Teacher, Elders. Nagawa ko na ang aking desisyon. Bilang isang cultivator ng espada, ang isa ay dapat palaging sumulong. Higit pa rito, ito ay aking nais na makakuha ng unang lugar sa Alliance Banquet. Ang mukha ni Vanji ay mapagpasyahan at puno ng paniniwala. Ang kanyang aura ng espada ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng mga kalapit na espada. Ang Finals Arena. Nagpatuloy ang mga laban. Pagkatapos ng ika-8 round, isa lang ang mahalaga. 3rd place, 4th place, 5th place. Halos kumpirmado na ang mga ranking na ito. Ang tanging bagay na nais malaman ng lahat ay kung sino ang aakyat sa tuktok. Una sa Alliance Banquet. Ito ay isang maluwalhating posisyon sa alinman sa 13 clans. Ito ay isang sandali na itatala sa kasaysayan.
Vanjie at Francis. Sino ang mauuna? Ang paksang ito ay madalas na pinag-uusapan sa pagitan ng 13 angkan. Mas malaki ang posibilidad na manalo ni Vanjie dahil naiintindihan niya ang binhi ng layunin ng espada. Walang sino man sa ilalim ng True Spirit Realm ang makatiis sa isang espada niya. Pero mukhang nasugatan si Vanjie matapos makipaglaban kay Clint. O kung hindi, bakit may 3 elder na magpapagaling sa kanya? Ang tunay na lakas ni Francis ay hindi pa kumpirmado. Sa tingin ko ang laban na ito ay maaaring pumunta sa alinmang paraan. Bagamat nagpapatuloy pa rin ang mga labanan, ang karamihan sa mga tao ay nagmamalasakit lamang sa unang lugar. Sa wakas, sa ika-10 round ng mga laban, tinanggap ng Alliance Banquet ang pinaka-pinnacle battle. Vanjie versus Francis. Ang nakatatandang henerasyon sa True Spirit Realm at kumakatawan sa mga disipulo ay lahat ay umaasa sa labanang ito. Walang ekspresyong naglakad si Francis papunta sa arena. Medyo mabagal si Vanjie at mula sa spectating stand, parang naka-recover na siya. Ang sizzle ng sword intent sa kanyang mga mata ay naging dahilan para hindi makatingin sa kanya ng diretso ang iba. Naunawaan ni Vanjie ang binhi ng layunin ng espada at ang isang sulyap mula sa kanya ay maaaring makabasag ng kumpiyansa at layunin ng labanan mula sa mga magsasaka ng 6th at 7th sky. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalakas ang layunin ng espada. Ang sword intent ay naglalaman ng paniniwala ng sword at ang kapangyarihang ito ay ipinakita sa pamamagitan ng mental na enerhiya upang hiwain ang kawalan. Nang humakbang si Vanjie sa arena, ang kanyang sword intent aura ay na-condense to the max. Nagkaroon ng paniniwala ng lasla sa lahat ng bagay at singilin pasulong. Ang kakaiba ay hindi agad umatake sina Francis at Vanjie. Matapos labanan si Clint, naunawaan ni Vanjie na ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ay mas mabilis kaysa sa pisikal na pag-atake. Higit pa rito, ang kanyang Seed of Sword Intent ay gagamitin lamang kapag lumabas ang mental energy attack ni Francis, pagkatapos ay haharange niya ito at pagkatapos ay magpapas siya sa labanan gamit ang isang espada. Vanjie, hindi pa ganap na gumaling ngayon ang pinsala sa iyong isip. Sa ilalim ng hindi matatag na enerhiya ng pag-iisip, ang iyong binhi ng sword intent ay hindi matatag at maaari itong maging kritikal. Tumayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay at ngumiti. Hindi agad siya umatake. Nakatutok ang mga mata ni Francis kay Vanjie. Kahit na naiintindihan na ng huli ang buto ng sword intent, nanginginig pa rin ang puso niya nang makita niya ang God's spiritual eye ni Francis. Ito ay isang mata na tila sinusuri ang lupa. Ang mata na ito ay nagbigay sa kanya ng pressure na ilang beses na mas malaki kaysa sa heavenly absent eye ni Clint. Naninigas ang dugo ni Vanjie at ito ay dahil wala siyang bloodline power. So ano? Kahit sa sitwasyong ito, naniniwala ako na kaya kitang talunin ng isang espada. Lumakas ang aura ng espada ni Vanjie at bahagyang nanginig ang kanyang berdeng espada. Ito ay isang paniniwala na kaya niyang manalo sa isang espada. Matapos maunawaan ang binhi ng layunin ng espada, ang lakas ni Vanjie ay tumaas sa ibang antas. Sa buong 13 clan disciples, walang sino man ang may kumpiyansang makakahadlang sa isang espada niya kasama si Francis. Mali ka. Walang sino man ang nanakit sa akin mula nang magsimula ang Alliance Banquet. Maging si Clint ay madaling natalo ko ng bahagyakang nanalo at nasugatan bilang resulta. Lumakas ang hangarin ni Francis sa pakikipaglaban. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay kumikislap na may asher na liwanag at naging matalim, na parang siya ang hari na sinusuri ang kanyang mga posisyon. So ano? Nalaman ni Vanjie na ang paniniwala at kumpiyansa ni Francis ay tumataas at sumasalungat sa kanyang binhi ng sword intent. Hindi mo magagawa ang kaya kong gawin. Nangangahulugan ito na ikaw ay kritikal na may depekto. Tiwalang sabi ni Francis. Huminto si Vanjie, ngunit pagkatapos ay tumawa siya sa pang-aalipusta. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Francis ay naging sanhi ng pagyanig ng kanyang puso. Ang lahat ng iyong lakas ay makikita ng aking mga mata. Ngunit wala kang alam sa aking tunay na lakas at pamamaraan. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay kumikislap na may asher na liwanag at bawat salita, bawat tunog at maging ang bawat hininga ay may mahiwagang kapangyarihan dito. Sa ilalim ng pagsasara ng espiritual na mata ng Diyos, ang katawan ni Vanjie ay nanigas.
Pakiramdam niya ay nakita na niya ang lahat ng kanyang sekreto at ito ang dahilan kung bakit hindi siya agad nag-slash out. Vanjie, huwag kang magpapaapekto sa mga salita niya. Pinipilit niyang sirain ang kapintasan ng puso mo. Huwag kang makinig sa kanya. Dahil nabunot mo ang iyong espada, talunin mo siya sa iyong walang katulad na paniniwala. Ang nakatatandang henerasyon ng Cloud Sword Clan ay nababalisa. 238. Hindi nahirapan ang mga nanunood na makita na sinisira ni Francis ang kumpiyansa ni Vanjie. Sa ilalim ng paglock ng God's spiritual eyes, ang bawat salita ni Francis ay naglalaman ng mental energy na pumasok sa isip ng kanyang kalaban. Kasabay nito, ang kanyang sariling kumpiyansa at layunin sa labanan ay patuloy na tumataas. Ang mga simpleng salita ay naglalaman ng ganap na paniniwala. Ang hindi masusukat na lakas ni Francis ay nakatatak sa isip ni Vanjie. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kanyang Seed of Sword Intent ay pinaghigpitan. Ito ang pakay ni Francis. Kahit sinong magsasaka ng espada ay may malakas na paniniwala sa daw ng espada. Kung ang isa ay wala nito, hindi nila maaaring paikliin ang binhi ng layunin ng espada. Sa puso ni Vanjie, walang nakapidyo sa kanyang isang espada. Ang paniniwalang ito ang nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang espada ngunit sa pamamagitan ng paggamit ni Francis ng God's spiritual eye at mental energy technique, nawala ang paniniwala ng Seed of Sword Intent ni Vanjie. Ang pagpapahina sa kalaban ay kapareho ng pagtaas ng kanyang sariling pagkakataong manalo. Ang labanan sa pagitan ng mga eksperto ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan ng labanan. Naglalaman din ito ng karanasan, mga trick, mindset, kalooban at higit pa. Sa tingin mo ba alam mo kung gaano kalakas ang Seed of Sword Intent? Pumalakpak si Vanjie ng malakas at pinaandar ang kanyang sword aura para idiin ang isip at katawan ni Francis. Malinaw niyang alam ang kahulugan ni Francis ngunit medyo naapektuhan pa rin siya at ginamit niya ang kanyang paniniwala at kumpiyansa upang labanan si Francis. Jang! Ang berdeng talon ay hinugot mula sa kaluban nito at tila may talas na lumitaw sa hangin, na nakalock kay Francis. Hehe, tingnan natin kung kaya mong tapusin ang laban gamit ang iyong isang espada. Si Francis ay tumawa ng may kumpiyansa at ang kanyang Yin Shadow Cloak ay pumutok sa hangin, na naging dahilan upang ang kanyang figure ay mas malabo kaysa dati. Sa oras na ito, ang aura ng espada ay umani kay Francis. Si Vanjie ay hindi pa nalalaslas gamit ang kanyang espada at ang hindi nakikitang kapangyarihan mula sa kanyang binhi ng espada ay nagtangkang tumusok sa kanyang kaluluwa. Kung ito ay ibang tao, ang aura na ito lamang ang dudurog sa kanilang isipan at iiwan sila sa lakas ng labanan. Ngunit si Francis ay malamig na tumayo, hindi natinag. Cloud Heaven Sword Slash. Isang liwanag ng Sword Intent ang kumislap sa mga mata ni Vanjie habang ang berdeng talon ay naglaslas sa hangin, nag-iwan ng magandang guhit na parang bahaghari. Thok! Thok! Ang mga array sa hangin ay butas-bukas. Ang pag-atake na may Seed of Sword Intent ay mas malakas kaysa sa mga pag-atake na ginamit noon ni Vanjie. Naabot nila ang isang buong bagong antas. Dati noong hindi pa naiintindihan ni Vanjie ang buto ng Sword Intent, walang nakapidyo sa isang atake ng espada niya at ngayon ay mayroon na siyang Seed of Sword Intent. Napagpasyahan ng tagumpay o pagkatalo dito. Huminga ng malalim si Francis habang ang kanyang kaliwang mata ay nakalock kay Vanjie at sumabog ang kanyang bloodline power sa sandaling bago siya atakehin. Weng! Isang malabong asher na dugo ang naglakbay sa kanyang katawan at lumitaw ang isang malasalaming tato. Tila ito ay mula sa sinaunang panahon, matanda at marangal, na may ilang mga damdamin ng kasamaan dito. Ang kanyang dugo at mga buto ay naglabas ng isang hindi nakikitang aura na naging dahilan upang ang mga kalapit na disipulo ay hindi mapalagay at pinalamig ang kanilang dugo. Ito ay lalo na para sa mga may mga bloodline. Angelica, Clint at kasamahan. Lahat ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga bloodline. Sa sandaling iyon, ang mga katangian ni Francis ay tumaas ng husto at tila siya ay pinuprotektahan ng isang misteryosong kapangyarihan. Ano ang bloodline power na ito? Napakaluma at marahil ay nagmula sa sinaunang panahon. Kung mas matanda ang bloodline, mas malakas ang ninuno noon.
Ngunit sa kabilang banda, mas mahina ang kadalisayan ng bloodline at mas mababa ang pagkakataong magmana nito. Napabuntong hininga ang mga misteryosong figure mula sa Iron Dragon Country. Ang kapangyarihan ng bloodline ay napakabihirang sa 13 clans at minsan lang sila lumitaw ng isang beses bawat 1,000 taon. Ngunit ang mga taong ito ay tila mas naiintindihan ang tungkol sa kapangyarihan ng bloodline. Break. Ang Asher na buhok ni Francis ay umihip sa hangin at ang kanyang mga kilay ay naging Asher. Kasabay nito, ang Asher-colored glass na parang tato ay nagbigay ng liwanag. Isang invisible aura of power ang napalitan ng mental energy sound attack mula sa sigaw ni Francis. Ang material na itim na buhangin ay unti-unting nabasag. Sa hangin, isang singsing ng liwanag ang bumaril kay Vanji. Ito ay hindi lamang isang simpleng mental energy technique. Naglalaman ito ng God spiritual eye ni Francis at ang misteryosong kapangyarihan mula sa kanyang bloodline. Sa sandaling iyon, isang maliwanag na Asher na ilaw ang mabilis na umikot sa mata ni Francis at ang Asher Abyss ay tila umabot sa hangin. Honglonglong. Naramdaman lang ni Vanji ang pagyanig ng langit at kung hindi dahil sa lakas ng kanyang espada, ang puwersang iyon ay agad na nagpaubo sa kanya ng dugo. Isang liwanag ng banal na espada ang namuo sa kanyang mata at nabangga ito sa Asher Abyss sa mata ni Francis. Ang bilis ng palitan na ito ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa mental na enerhiya. Ang sword intent aura ni Vanji ay agad na nawala ng higit sa kalahati. Ang buto ng layunin ng espada ay pinaliit ng kanyang paniniwala sa espada. Nang mawala ang kapangyarihang ito, nawala ang talas ng kanyang espada. Hindi maganda, hindi stable ang seed of sword intent ni Vanji. Ang bloodline power ng brat na iyon ay higit pa sa mental energy side at naglalaman ito ng kapangyarihan na katulad ng sword intent. Nagbago ang ekspresyon ng mga elder ng Cloud Sword Clan. Ang mas naging espesyal nito ay ang mga aksyon ni Francis ay nangyari lamang sa sandaling bago naganap ang mga pag-atake ni Vanji. Ang kanyang biglaang paggalaw ay hindi nagpatalo sa sword intent ni Vanji ngunit natigil ito sa kanyang paggalaw sa kalagitnaan, na naging dahilan upang manginig ang kanyang isip. Shoo! Isang sword light ang kumislap sa hangin na parang bahaghari patungo kay Francis. Ang mga nasa 7th sky ng Ascended Realm ay malamang na hindi ito maiiwasan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkakalok ng God spiritual eye ni Francis, nakita niya ang tinatayang direksyon ng espada sa sandaling laslas ni Vanji. Ang ruta ng mga espada ay nakita sa 100 beses na mas mabagal na bilis sa kanyang mata. Ngunit ang espada ni Vanji ay naglalaman pa rin ng kaunting buto ng sword intent na nakakulong sa paningin nito kay Francis. Weng! Ang malasalamin na tato sa katawan ni Francis ay nagbigay ng liwanag at tila nagpapataas ito ng kanyang mga depensa. Kahit na walang pagtaas sa depensa, maaaring baliwalain ni Francis ang karamihan sa lakas ng layunin ng espada gamit ang kanyang mental na enerhiya. Ang pinakamahalagang hakbang ni Francis ay natapos na. Sa pagpapababa ng sword intent power ni Vanji, nangangahulugan ito na ang kanyang opensa ay kapansin-pansing bababa. Pagkasira ng hangin ng kidlat. Ang Asher Lightning ay kumislap sa paligid ng katawan ni Francis at bumuo ng isang malaking ipoypo na dumurog sa lahat sa loob sa kawalan. Boom! Ang ipoypo ng kidlat ay nakipagsagupaan sa pag-atake ng espada at ito ay sumabog, na lumikha ng isang malaking itim na butas sa entablado na napakalalim na ang ilalim ay hindi makita. Ang gayong kahangahangang mapangwasak na kapangyarihan ay nagulat sa mga manunood. Mahirap isipin na nagmula ito sa isang tao sa Ascended Realm. Hiu! Isang malabong asul na figure ang kumislap sa hangin. Lumayo si Francis sa sandaling nataman niya ang ulo. Ngunit kahit noon pa man, tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig at isang sugat na napakalalim na makikita ang buto sa kanyang balikat. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang opensa ni Vanji. Kailangang malaman ng isa na ang Lightning Wind Palm ni Francis ay umabot na sa peak ng 6th level at ang kanyang bloodline power ay ganap na nabuksan. Maging si Orland, na may napakalawak na depensa, ay matatalo niya sa isang palad. Ngunit gayunpaman, nagtagumpay si Francis sa pagpapakalat ng espada ni Vanji at ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Hanggat nangyari ang hakbang na ito, ang tagumpay ay halos kay Francis.
Sa sandaling ito, muling pinalalakas ni Vanji ang kanyang binhi ng layunin ng espada. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Francis ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Bilang isang cultivator ng espada, ang kanyang forte ay opensa at ang kanyang pinakamalakas na espada ay hinarang ng kalaban. Higit pa rito, ang lamig ng pagkakaroon ng lahat ng bagay na nakikita sa pamamagitan ng bomb-alot sa kanyang isip. Masyadong perpekto ang timing mula kay Francis noon. Hindi pa huli o masyadong maaga ngunit sa sandaling iyon ay umatake siya. Naramdaman pa ni Vanji na ang kanyang ruta sa pag-atake ay nakita ng kalaban. Vanji. Ang katotohanan na hindi ka nanalo sa isang espada ay nangangahulugan na nawalan ka ng pagkakataong manalo. Ang figure ni Francis ay kumislap sa hangin sa gitna ng mga arko ng kidlat at lumundag patungo kay Vanji. Hinawakan ng huli ang kanyang berdeng espada at napagtanto na hindi niya nakikita si Francis. Sa buto ng espada lamang siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa sandaling ito, ang bloodline ni Francis ay ganap na na-activate at gamit ang Yin Shadow Cloak, ang kanyang illusion fish lining arc step ay umabot sa pinakamataas na bilis. Ito ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ang kasanayan ay naglalaman ng salitang ilusyon, at sa ilalim ng paggamit ng mental energy mula sa God's spiritual eye, maaari nitong linlangan ang kalaban. Gayunpaman, nang gamitin ni Vanji ang kanyang binhi ng sword intent, nagawa pa rin niyang i-lock si Francis at atakihin siya. Hihihi, huli na. Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa kanyang tenga. Inikot ng kidlat si Francis at siya ay parang isang Diyos ng kidlat na bumaba. Biglang lumakas ang kanyang bilis habang umaarangkada siya. Kakalahati pa lang ay naglaslas si Vanji bago ang isang mental energy attack mula sa God's spiritual eye ni Francis ay gumuho sa kanyang binhi ng sword intent. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang kulog sa kanyang mga tainga na siyang nagpanginig sa kanyang dugo. Bahagyang namamanhid ang katawan ni Vanji nang namuo ang takot sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Mula pa sa kanyang landas ng paglilinang, dinurog niya ang bawat tao sa ilalim ng kanyang mga paa gamit ang kanyang espada at walang sinuman sa nakababatang henerasyon ang maaaring lumaban sa kanya. Ang kanyang pangalawang espada ay hindi nagawang magwasak. Sa buong labanan, isang espada lang ang nagawa ni Vanji at nang makalapit na si Francis, natapos na ang laban. Kung ang offense power ni Vanji ay itinuturing na 10, ang kanyang depensa at paggalaw ay hindi lalampas sa 6. Sa kabilang banda, ang opensa, depensa, paggalaw at mental na enerhiya ni Francis ay nasa 8. Naramdaman na lamang ni Vanji ang isang malaking pinagmumula ng kidlat mula sa ibabang kalahati ng katawan pataas. Natunaw ng kidlat na ito ang sword intent na kakakondensed niya at sa isang pa, tinamaan siya ng kidlat sa balikat. Ang mahinang depensa ni Vanji ay hindi napigilan ang pagdagsa ng kidlat, kaya agad siyang nagluwa ng dugo at nahimatay. 239. Ang nangungunang labanan ng Alliance Banquet ay napagpasyahan sa isang hakbang. Ang pagkakasala ni Vanji ay hindi pa rin mabata, ngunit siya ang natalo. Paano ito posible? Napakadaling nanalo ni Francis. Isang galaw lang. Pakiramdam ko ay kusa nang nawala si Vanji. Karamihan sa mga kinatawan ng mga disipulo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa hitsura, tila napakadali ni Francis na nanalo. Mula sa simula hanggang sa huli, siya ay hindi nasusukat at tila may tiwala siyang mananalo. Nagbigay ito ng pakiramdam sa iba na sinasadyang nawala si Vanji. Ngunit sa katotohanan, nanalo si Francis sa laban na ito dahil sa swerte. Ang anumang pagbabago ay maaaring magresulta sa pagkatalo niya ni Vanji sa isang galaw. Kaunti lang ang nakakakita ng palitan. Nakakalungkot. Si Vanji ay may 70% plus na pagkakataong manalo, ngunit siya ay natalo pa rin. Ang isip ni Vanji ay may ilang mga pinsala dito at ang buto ng sword intent ay hindi matatag. Kaya ang pagkatalo. Napabuntong hininga ang mga nakatatanda ng Cloud Sword Clan. Masyadong nakakabigo ang labanan ni Vanji. Siya ay nagkaroon ng lakas upang manalo ay nawala. Nakikita ng mga nasa True Spirit Realm ang salik ng pagpapasya. Sa simula, gumamit si Francis ng mga salita para masira ang kumpiyansa ni Vanji. Una, kayang kontrolin ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang bawat galaw ni Vanji at suriin ang kanyang mga lihim.
Pangalawa, hindi mapipigilan ang mental energy, ang isip ni Vanjie ay nasugatan na at ang kanyang binhi ng sword intent ay hindi matatag. Nangangahulugan din ito na nahawakan na ni Francis ang kahinaan at kapintasan ni Vanjie sa simula pa lang. Ito rin ay ang God's spiritual eyes, forte at kapag ginamit ng may mental energy, na-double ang epekto. Kahit na naiintindihan ni Vanjie ang layunin ni Francis, napilitan pa rin siyang i-condense ang kanyang binhi ng espada na balak gumanti. At ito rin ay nasa plano ni Francis. Ang huli ay nayanig ang kumpiyansa ni Vanjie at nawasak ang kanyang binhi ng espada sa sandaling siya ay gumawa ng kanyang pag-atake. Ang ikalawang hakbang ay batay sa katotohanan na ang unang hakbang ay nagtagumpay. Ang kawalang ingat ay naging dahilan upang mabaigo muli si Vanjie at ang kanyang buto ng sword intent ay nabawasan ng higit sa kalahati at ang kanyang strike ay naputol din. Siyempre, nakakagulat din ang kapangyarihan ng God's spiritual eye ni Francis at ang kanyang bloodline power. Sa kritikal na sandali, sinira niya ang binhi ng sword intent ni Vanjie at binayaran ang halaga ng pagkakasugat niya para harangin ang espada ni Vanjie. Sa ganitong paraan, balanse ang panig ng tagumpay kay Francis. Ang unang ilang hakbang ay ang pag-alog sa paniniwala at pagtitiwala ni Vanjie. Matapos hadlangan ang kanyang welga, nagbago ang buong sitwasyon. Nang i-condense ni Vanjie ang kanyang pangalawang strike, madali itong naalagaan ni Francis. Nang malapit na si Francis, napagpasyahan ang tagumpay. Ang mga magsasaka ng Taybak ay naglalayon ng pagkakasala upang masira ang 10,000 kasanayan gamit ang isang espada. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng mga pag-atake, sila ay nakahihigit sa mga may parehong paglilinang. Ngunit lahat ng bagay ay may mga kahinaan. Bukod sa pagkakasala, ang mga magsasaka ng espada ay mahina sa lahat ng bagay. Ang mundo ay may napakaraming mahiwagang kasanayan na hindi kayang ipagtanggol. Halimbawa, ang Curse of 100 Graves ay isang bangungot para sa mga nasa True Spirit Realm. Sa makatuwid, hindi maiinggit si Francis sa mga nagsasaka ng sword. Napakaraming diskarte sa mundo na maaaring agad na pumatay sa iyo. Kung hindi naiintindihan ni Vanjie ang binhi ng layunin ng espada, isang kisap mata mula sa God's spiritual eye ni Francis o ng heavenly absent eye ni Clint ay maaaring pumatay sa kanya. Si Francis ang nanalo. Ang hukom sa True Spirit Realm ay seryosong tumingin kay Francis. Ang dahilan kung bakit nanalo si Francis sa laban na ito ay dahil sa kanyang mindset. Maaaring sabihin na ang espada ni Vanjie ay hindi kayang tiisin para sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm. Nang ipahayag ang resulta, nagising ang isipan ni Vanjie at may maputlang mukha, malamig niyang nilock si Francis habang pinupuno ang hangin ng layunin ng espada. Naintindihan niya ang dahilan kung bakit siya natalo at nanlamig kapag iniisip ang mga panlilinlang nito. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakaharap sa mga mata ni Vanjie, hindi natatakot sa kanyang layunin sa espada. Sa ilalim ng pagtulak ng kanyang bloodline, ang spiritual eye ng Diyos ay tila naglalaman ng isang misteryosong kapangyarihan. Ngunit sa ngayon, hindi alam ni Francis kung paano ito gamitin at sa gayon ay pangunahing ginagamit para sa depensa sa halip na opensa. Sa sandaling ito, napagpasyahan ang nanalo. Parehong walang sasabihin sina Francis at Vanjie. Bagamat nakadepende sa swerte ang tagumpay ni Francis, may potensyal sa kanila ang kanyang mga galaw. Spectating stand ng Broken Moon Clan. Nanalo talaga siya. Hindi napigilan ni Unang Elder ang pananibik sa kanyang puso at nabasa ang gilid ng kanyang mga mata. Unang pwesto sa Alliance Banquet. Kinakatawan nito ang pinakamataas na karangalan sa mga junior sa lugar ng Sky Cloud Forest. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon na ang Broken Moon Clan ay nakakuha ng unang lugar. Dati, ang Broken Moon Clan ay nasa ilalim ng pack at kahit na mahirap para sa isa o dalawa sa kanila na makapasok sa top 20. Ngunit sa pagkakataong ito, ang unang lugar ay kabilang sa Broken Moon Clan. Sa huling 12, malamang na naabot ni Balmond ang nangungunang 10 at bagaman hindi nakapasok si Marson sa huling 12, malamang na nasa top 20 ang kanyang pagkakalagay. Ang mga nakatataas sa Broken Moon Clan ay hindi man lang mailarawan ang kanilang kagalakan.
Tanging ang ngiti ni Emerson Master ang hindi natural habang sinusubukan niyang itago ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nangyari ang bagay na ayaw niyang mangyari. Mula pa noong Floating Crest Trial, ginawa ni Francis ang mga imposible at naging posible. Sa mga tuntunin ng talento, potensyal, kalooban, isip, si Francis ang nangungunang tier. Ito ay lalo na para sa mindset. Si Francis ay mas matalino kaysa sa iba sa kanyang edad. Nagkatinginan ng ibang angka ng 13 clans at nagsimulang mag-usap. Ang mga manunood ng Cloud Sword Clan at mga manunood ng Ancient Shrine ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kaluwalhatian ng unang lugar ay nakuha ng Broken Moon Clan na palaging nasa ibaba. Ang Lin Moon Clan ay natigilan din. Ang tatlong Moon Clans ay orihinal na isang clan at ang Broken Moon Clan ay palaging rock bottom. Kanina lang, sa 3-clan party, ginulat na ng Broken Moon Clan ang lahat. Ngunit ngayon, tila nagpipigil ang Broken Moon Clan. Pagkatapos ng labanan nina Francis at Vanji, teknikal na natapos ang Alliance Banquet. Wala nang pagtutol laban kina Francis at Vanji. Ang finals ay nangangailangan ng 12 sa bawat laban 11 laban. Sa wakas, nanalo si Francis sa lahat ng 11 laban at si Vanji ay nanalo ng 10. Nanalo si Clint ng 9, natalo lamang kina Francis at Vanji. Walang alinlangan, si Francis ang hari ng Alliance Banquet sa pagkakataong ito. Hindi ako nakahabol. Bahagyang lumabo ang mga mata ni Angelica. Sa final stage, hindi man lang nakaganti si Angelica kay Francis. Ang lakas ng pag-iisip at pagkakasala ng huli ay umabot sa pinakamataas kapag ginamit sa espiritual na mata ng Diyos. Bukod kay Vanji na may hindi mabata na pagkakasala, walang sino man ang maaaring magbanta sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Angelica, kung hindi ko siya malalampasan, kung gayon ay gagamitin ko siya bilang aking layunin. Ito rin ay isang uri ng paniniwala. Ang kapintasan sa puso ni Angelica ay biglang nawala. Kung hindi niya malalampasan si Francis, bakit hindi na lang sundin ang puso niya at gamitin siya bilang layunin? Ang pagbabago ng puso ay muli siyang naging dalaga. Ito ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Ang maganda ay wala ng kapintasan sa puso si Angelica at hanggat patuloy na bumubuti si Francis, gaganda rin ang kanyang lakas. Ngunit ang kawalan ay kung si Francis ay ganap na matalo minsan, ito ay makakaapekto rin kay Angelica dahil ginawa ng huli ang dating isang mataas na bundok at ang kanyang layunin sa buhay. Makalipas ang 2 hanggang 3 araw. Ang mga huling laban ay ganap na natapos. Una, Francis. Pangalawa, Vanji. Pangatlo, Clint. 3 bituin lamang ang napagdesisyonan sa pagkakataong ito. Dahil sina Orland at Zishuan ay maaaring matalo kaagad ng iba, hindi na sila nirango bilang mga bituin. Kaagad pagkatapos ay dumating ang mga gantimpala ng Alliance Banquet. Ang Alliance Banquet ay ginanap ng 13 clans at bawat clan ay kailangang magbayad ng isang bahagi ng presyo na bumubuo sa mga reward. Sa madaling salita, ito ay isang sugal kung saan ang 13 clans ay naglagay ng malalaking taya. Ang panalo o pagkatalo ay nakasalalay sa paglalagay ng mga kinatawan ng mga alagad. Walang alinlangang nanalo ang 3 nangungunang lahat. Unang lugar lamang ang nakatanggap ng shedding spiritual pill, na ang halaga ay hindi nasusukat. Malamang, ang 13 clans ay nagbayad ng napakalaking halaga upang pinuhin ang tableta na ito at sila ay nagtipon ng ilang pill masters 1 taon o 2 mas maaga upang likhain ang tableta na ito. Ang shedding spiritual pill ang pinakamalaking taya sa pagkakataong ito at walang mag-aakalang ang premyong ito ay mapanalunan ng isang hindi kilalang disipulo mula sa Broken Moon Clan. Hindi. Si Francis ay hindi na sikat. Mula nang manalo siya sa unang pwesto, ang kanyang pangalan ay naitala sa mga aklat ng kasaysayan at ang kanyang katanyagan ay kumalat sa mga lugar ng Sky Cloud Forest. Sa araw na natapos ang Alliance Banquet, ang nangungunang 10 pumunta para tanggapin ang kanilang mga reward. Nakatanggap ang unang pwesto ng Shedding Spiritual Pill at 10,000 mababang grade Primal Crystal Stones, na nagkakahalaga ng 1,000,000 substandard na Primal Crystal na bato. Bukod doon, lahat ng nangungunang 3 ay may karapatang makapasok sa Origin Core Ruins.
Sa ilalim ng mga mata ng kasakiman, inggit, paninibugho at hindi pagpayag, natanggap ni Francis ang shedding spiritual pill. Ang shedding spiritual pill ay inilagay sa isang jade case at ang spiritual pill na kasing laki ng thumbnail ay purong berde na may transparent na purple sa ibabaw. Kapag ang kaso ay inalog, ang ibabaw ng espiritual na tableta ay magiging maganda. Si Francis ay may 100% na pagkakataon na maabot ang susunod na sky sa pamamagitan ng paggamit ng tabletang ito. Francis, ang presyo ng tabletang ito ay masyadong mataas. Inirerekomendo kong kainin mo ito sa lalong madaling panahon upang walang mangyari na hindi inaasahan. Mataimtim na sabi ng unang elder. 240 na po. Ang mungkahi ng unang elder ay nagpakilo sa puso ni Francis. Ang shedding spiritual pill ay isang tier 3 spiritual pill at ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalaga sa lahat ng tier 3 na table task. Ang pill na ito ay hindi lamang madaragdagan ang pagkakataong makalusot sa true spirit realm, maaari din itong garantiya ang tagumpay ng isang sky. Sa sandaling ito, may mga nakakaalam kung gaano karaming tao ang naiinggit at naiinggit sa shedding spiritual pill ni Francis. Sa ilalim ng pandama ng espiritual na mata ng Diyos, na-detect ni Francis ang mga pares ng pula at berdeng mga mata. Maging ang mga kalahok na disipulo ng parehong clan, tulad ni na Marcen, Balmond, Quan Chen at kasamahan, ay naiinggit at naantig sa shedding spiritual pill. Master, kaka-rating ko lang sa 6th sky hindi pa nagtagal. Masyado bang nagmamadaling kumain ng shedding spiritual pill ngayon? Si Francis ay napakalmado at hindi nalinlang ng mga epekto ng shedding spiritual pill. Ang pagsasama-sama ng paglilinang ng isang tao ay nag-ambag sa kadalian ng paglusot. Napakaganda ng pundasyon ni Francis sa Consolidated Realm at sa makatuwid, ang kanyang cultivation ay napaka-stable sa Ascended Realm. Ngunit sa pagkakataong ito, nakarating lang siya sa 6th sky ilang araw na ang nakalipas. Ang pagkain ng shedding spiritual pill ngayon ay maaaring medyo minamadali. Si Vanji ay isang halimbawa. Ang kanyang buto ng sword intent ay kagagaling lang at ang kanyang isip ay nasugatan, kaya ang mga kapintasan na nagbigay kay Francis ng pagkakataon. Francis, hinahangaan ko ang katotohanan na hindi ka nalinlang ng mga panandaliang tagumpay. Ngumiti si First Elder at nakipagpalitan ng tingin sa Broken Moon Clan Master. Ang Broken Moon Clan Master at Granny Rochelle ay parehong tumango bilang papuri. Ang impresyon na ibinigay sa kanila ni Francis sa Floating Crest Trial ay masama, at ngayon lang nila napagtanto kung gaano kalalim ang itinago ng kabataang ito para manalo sa Alliance Banquet. Marshal Nephew Francis, napag-isipan mo na ang lahat ng aspeto, di ba? Ang spiritual pill na ito ay maaaring magpapataas ng iyong pagkakataong makapasok sa True Spirit Realm mula sa Peak 7th Sky at sa makatuwid, naglalaman ito ng maraming enerhiya sa loob. Pagkatapos mong kainin ang tableta na ito, ilalagay namin ang aming mga puwersa sa iyong katawan upang pabagalin ang rate ng paglabas ng enerhiya upang magkaroon ka ng mas maraming oras. Sabi ng Broken Moon Clan Master. Tumango si Francis, iisipin din sana ng Broken Moon Clan Master at ng kanyang master ang naisip niya. Kaya naman, nang walang pag-aalinlangan, kinain niya ang shedding spiritual pill. Ang pagkilos na ito ay naging sanhi ng pananakit ng puso ng maraming tao at ang liwanag ng paninibugho sa kanilang mga mata ay nawala ng higit sa kalahati. Kung hindi pa nakain ni Francis ang shedding spiritual pill, may pagkakataon pa sila. Ngunit ngayon, kinain na ito ni Francis at wala na silang magagawa. Maupo ka, tutulungan ka naming pabagalin ang paglabas ng enerhiya. Babala ni Lola Rochelle. Naka-cross-legged si Francis sa lupa at naramdaman niyang may sumabog na kapangyarihan na kumalat sa kanyang mga buto at dugo. Naglalaman ito ng malamig na pakiramdam na naglakbay sa kanyang isipan. Ang una ay isang kapangyarihan na maaaring magpapataas ng lakas ng katawan ng isang tao at ang huli ay isang hindi nakikitang kapangyarihan na nagpapataas ng mga pandama ni Francis. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat ng kanyang acupuncture point na hininga at ang bulong ng lamig ay dumampi sa lahat ng dako. Sure! Ang kamalayan ni Francis ay tila umalis sa kanyang katawan at hinawakan ng Yuan Qi ng langit at lupa. Ang Yuan Qi ay naglalaman ng kapangyarihan ng apoy, hangin, at kidlat ni Francis.
Ang interaksyon ng mga elementong ito ay nangyari sa Yuan Chi. Ang mga pandama na ito. Ito ba ay kabilang sa True Spirit Realm? Sa bawat paghinga, naramdaman ni Francis na ang Yuan Chi ay nakikipag-ugnayan sa kanyang katawan at ang mga elemento ng kidlat at hangin ay napakalapit sa kanya. Naunawaan niya na ito ay isang panandaliang epekto na dala ng shedding spiritual pill at maaari nitong isara ang distansya sa pagitan nila ni Yuan Chi. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw na kasing laki ng palad ay lumitaw sa balikat ni Francis. Kasabay nito, tatlong malalakas na pinagmumula ng enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Francis na tumutunaw sa mga katangian ng pagpapagaling ng shedding spiritual pill at itinulak ang mga ito sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang mga pinagmumula ng enerhiya na ito ay tinawag na chi ng True Spirit na kapareho ng True Force ngunit ginagamit ng mga nasa True Spirit Realm. Ang mga nasa True Spirit Realm ay sumailalim sa isang ebolusyon at maaaring makuha ang Yuan Chi ng langit at lupa para sa kanilang sarili. Maaari nilang mabuo ang Chi ng True Spirit na mas mataas na grado kaysa True Force. Ang isang tipak ng Chi ng True Spirit ay maaaring agad na talunin ang 10 True Forces ng parehong dami. Ito ang pagkakaiba sa pagitan nila. Noong bumalik si Francis sa pamilya Hanford, ang isang maliit na butil ng kanyang True Force ay madaling napilayan ang paglilinang ni Trevor. Ito ang pagkakaiba sa kapangyarihan. Sa puntong ito, malinaw na hindi ibibigay ni Francis ang pagkakataong maranasan ang Chi ng True Spirit. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tamad na umupo sa balikat ni Francis at ang mga sizzle ng Chi of True Spirit ay hinayla palayo sa katawan ni Francis at hinihigop sa katawan nito. Ang eksenang ito ay nagulat kay First Elder, ang Clan Master at Lola Rochelle. Ang Chi ng tunay na espiritu ay napakalakas at walang mga anyo ng buhay sa parehong antas, anumang pagsipsip ng Chi ng tunay na espiritu ay maaaring magresulta sa pagkasira ng sarili. Ito ay katulad ng kung paano hindi makayanan ng isang martial artist sa Consolidated Realm ang true force ng isang cultivator sa Ascended Realm. Ang isang maliit na butil ng true force ay madaling makasira sa inner strength ng isang normal na martial artist. Ang Chi ng True Force ay pareho. Bukod sa mataas na kalidad, mayroon din itong kaunting kamalayan na konektado sa may-ari. Nalaman din ni Francis na ang pagiging tugma ng Chi ng True Force at Yuan Chi ay napakataas. Maaaring gamitin ng mga eksperto sa True Spirit Realm ang Yuan Chi ng langit at lupa upang palakasin ang katawan ng kanilang sarili. Lumipas ang oras. Si Francis ay nakaupo pa rin at nakatuon sa pagdanas ng pagtaas ng mga pandama. Sa ilalim ng epekto ng shedding spiritual pill, maaari siyang pumasok sa isang ganap na bagong antas sa loob ng maikling panahon. Sa sandaling ito, kinokontrol ng kanyang God spiritual ay ang bawat detalye ng kanyang katawan, kabilang ang pakikipag-ugnayan kay Yuan Chi. Kung mauunawaan niya ang prosesong ito, ang kanyang mga pagkakataong makapasok sa True Spirit Realm ay mas mataas kaysa sa iba. Unang Elder at kasamahan. May nakitang kakaiba. Ang kapangyarihan ng bloodline sa katawan ni Francis ay kumislap ng Asher at tila hindi ito natatakot sa Chi ng True Spirit. Sa kabaligtaran, sinipsip nito ang ilan sa mga ito at ginawa itong potensyal ni Francis. Ang pusa at tao ay parehong misteryoso. Ang mga taong nanonood ay hindi nakikita ang mga pagbabagong nangyayari sa katawan ni Francis, ngunit nakikita nila na ang maliit na paws ang magnanakaw ay makakayanan ang Chi ng True Spirit, na lubhang nakakagulat. Makalipas ang isang oras, ang tumaas na sentido na nararanasan ni Francis ay nagsisimula ng maglaho. Kabisado na ng espiritual na mata ng Diyos ang mga detalye ng prosesong iyon. Higit pa rito, nalaman ni Francis na ang kanyang kasalukuyang mga pandama ay mas malakas kaysa dati lalo na ang pakikipag-ugnayan sa pagitan niya at ni Yuan Chi. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Tila nagawang icon-ecte ni Francis ang kanyang true force sa labas ng mundo at sumipsip ng Yuan Chi sa kanyang katawan, bagamat ang halaga ay napakaliit. Hindi masama, ang pangunawa ni Francis ay maihahambing sa mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang shedding spiritual pill ay talagang naaayon sa pangalan nito. Puno ng ngiti ang unang elder. Sa sandaling ito, ang mga katangian ng shedding spiritual pill sa katawan ni Francis ay nahahati sa ilang grupo at ang rate ng pagsipsip ay bumagal ng ilang beses.
Ang bahagi nito ay naabsorb din ng kanyang bloodline na naging potensyal. Ngunit kahit noon pa man, ilang beses na lumabas si Francis sa susunod na ilang oras. Ang kanyang katawan ay nabago at ang kanyang laman at buto ay naglalaman ng mas dalisay na buhay. Ang balat ni Francis ay puti ng kristal at mas malambot pa ito kaysa sa isang babae. Pagkatapos nitong shedding spiritual pill, higit sa 70% ng mga dumi sa loob ng kanyang katawan ay nailabas na. Peak Sixth Sky. Ang shedding spiritual pill ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Binuksan ni Francis ang kanyang mata. Sa loob lamang ng ilang oras, halos naabot na niya ang seventh sky at ang tunay na lakas sa kanyang katawan ay umaangkop sa kanyang paglilinang. May mga natitirang katangian ng panggamot na unti-unting nagbabago sa kanyang katawan. Francis, sa loob ng 3 araw, mararating mo na ang seventh sky. Unang elder at kasamahan. Binawi ang kanilang Chi of True Spirit at ngumiti sa tagumpay. Ang bloodline at katawan ni Francis ay tila iba sa iba at maaari itong sumipsip ng higit pang mga nakapagpapagaling na katangian kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Sa makatuwid, sina First Elder at ko. Hindi gumamit ng masyadong maraming enerhiya. Ito ang naging bentahe ng pagkakaroon ng magandang talento. Francis, pupunta ka sa Dragon Concealing Lake para makakuha ng mga insight mula sa Origin Core Ruins. Isa ito sa pinakamahalagang lugar sa Sky Cloud Forest area. Nagbabala ang unang elder. Bukod sa shedding spiritual pill, si Francis ay nagkaroon din ng malaking kapalaran na makapasok sa Origin Core Ruins. Kung may mauunawaan siya mula doon, ang mga benepisyo ay maaaring mas malaki pa kaysa sa shedding spiritual pill. Tumango si Francis at sinimulang pagsamahin ang kanyang cultivation habang naghihintay na pumasok sa Ruins bukas. Nakakuha siya ng ilang mga insight mula sa mga labanan sa Alliance Banquet at pagkatapos kumain ng shedding spiritual pill at maranasan ang Chi ng True Spirit at Yuan Chi, kakailanganin ng ilang oras upang matuno ang lahat ng impormasyong ito. Mabuti na lang at nakupya niya sa kanyang isipan ang ilang mahahalagang tanawin at detalye. Ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos sa pagkopya ay hindi limitado sa mga libro, maaari rin itong sumalamin sa mga tanawin at layunin. Siyempre, hindi kayang kopyahin ng kapangyarihang ito ang lahat. Kung puno ng insight ang eksena, mahirap kopyahin. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang ikalawang araw. Ang enerhiya ni Francis ay umabot na sa rurok nito at ang kanyang paglilinang ay lumampas na kay Marcian. Ang limitasyon ng Sixth Sky. Hindi napigilan ni Francis na huminga ng malalim at ang mga mata ni First Elder at kasamahan. Naiilawan din. Tila nakakakuha si Francis ng mas maraming enerhiya kaysa sa inaakala nila. Tanging ang mga mata ni Emerson Master ang kumikislap. Dinala ng mataas na autoridad ng Broken Moon Clan si Francis sa Dragon Concealing Lake dahil ang Origin Core Ruins ay nasa ilalim ng Dragon Concealing Lake. Ang 13 clans ay nangangailangan ng 3 eksperto sa True Mystic rank para gumawa ng pathway papunta sa Origin Core Ruins. Ang True Spirit Realm ay nahati sa 3 langit, ang True Human rank, True Mystic rank at True Lord rank. Ang tunay na Mystic rank ay ang pangalawang langit at naintindihan na nila ang sarili nilang ugat ng mga batas. Ang unang elder, na may pinakamataas na cultivation sa Broken Moon Clan, ay nasa tuktok lamang ng True Human rank. Dragon Concealing Lake. Ang 3 eksperto sa True Mystic rank ay lumutang sa himpapawid na parang wala silang timbang. Biglang sumigaw ang 3 at nagsimulang umagos ang Yuan Chi sa radius na 10 milya. Kiyo kiyo kiyo. 3 sinag ng puti, lila at iskarlate na liwanag ang nakipag-ugnayan, na lumilikha ng 3 kulay na liwanag na bumaril sa kalangitan at lumikha ng spatial abyss, na ilang milya ang haba sa ilalim ng lawa. Ang nangingibabaw na kapangyarihang iyon ay tila yumanig sa lupa at nagpayanig sa puso ng iba sa True Spirit Realm. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Francis ang kapangyarihan ng mga nasa True Mystic rank at ang kapangyarihan ay tila lumampas sa mga limitasyon ng kalikasan. 241. Ang True Mystic rank ay ang pangalawang langit ng True Spirit Realm at ang mga taong ito ay nakatayo sa tuktok ng Sky Cloud Forest. Ang isang pitik ng kanilang kamay ay maaaring umulan.
Sa buong lugar ng Sky Cloud Forest, ang bilang ng mga nasa True Mystic rank ay hindi lumampas sa dami ng mga daliri sa isang kamay. Halimbawa, walang sinuman sa Broken Moon Clan ang nakaabot sa True Mystic rank sa nakalipas na 1,000 taon. Ang pinakamalakas na Moon Clan, ang Lin Moon Clan, ay may eksperto sa True Mystic rank ilang daang taon na ang nakalilipas, ngunit umalis siya sa lugar ng Sky Cloud Forest hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok at tumungo patungo sa gitna ng Northern Continent. Wala nang narinig mula sa kanya mula noon. Ang tatlong eksperto sa True Mystic rank ay mula sa Cloud Sword Clan, Ancient Shrine at True Mystic Clan, na kumakatawan sa pinakamalakas na tatlong clans ng 13 clans. Maging ang mga ekspresyon ng grupo mula sa Iron Dragon Country ay gumalaw nang makita nila ang tatlo sa True Mystic rank. Sa sandaling ito, kumalat ang aura ng tatlo sa True Mystic rank sa buong lugar at sila ang mga pinuno ng 13 clans. Kadalasan, ang mga taong ito ay mga Grand Elder at bihirang makita sila. Ngunit ang minsan sa bawat 10 taon na Alliance Banquet ay espesyal din at nangangailangan ito ng mga eksperto sa True Mystic rank para buksan ang landas patungo sa Origin Core Ruins. Buksan ang array. Ang chi ng True Spirit mula sa tatlong eksperto sa True Mystic rank na konektado sa lupa at ang Spatial Abyss ay patuloy na lumalawak. Sa paligid ng Spatial Abyss ay isang pader ng tubig. Kung ito ay bumagsak, ang bigat ay mabibilang ng daan-daang milyong kilo. Ang pader ng tubig na nakapalibot sa Spatial Abyss ay patuloy na lumalawak hanggang sa maabot nito ang Origin Core Ruin sa ilalim ng lawa. Iniskan ito ng spiritual eye ni Francis God at nasuri niya na ang landas na ito ay nilikha ng isang array at kailangan nito ng tatlong eksperto sa True Mystic rank at isang natatanging paraan para buksan ito. Huwag mag-aksaya ng oras. Ang kapangyarihan ng array ay maaari lamang tumagal ng kalahating araw at pagkatapos nito ay wala nang makakatuluyan. Ang tatlong eksperto sa True Mystic rank ay lumutang sa tatlong sulok. Sa ilalim ng tingin ng karamihan, sina Francis, Vanji at Clint ay tumungo sa Spatial Abyss. Hiu! Si Francis ay bumagsak sa hangin at sa kidlat ng kidlat, siya ay naging malabo na nalampasan sina Vanji at Clint. Sa mga tuntunin ng bilis lamang, madaling natalo ni Francis sina Vanji at Clint. Ang kanyang mga aksyon ay tila nagpapatunay na ang kanyang posisyon bilang top star ay hindi matinag. Ang Lightning Inheritance ay tumaas ng husto sa kanyang bilis at hindi pa rin ito ginagamit ang kanyang Bloodline Power at Yin Shadow Cloak. Nakita ng tatlo sa True Mystic rank ang lahat ng ito. Ang Grand Elder mula sa Cloud Sword Clan ay isang silver-haired cultivator ng sword at siya ay walang ekspresyon. Sa kanyang mga mata, kahit ang mga nasa True Human rank ay wala at ito ay isang junior lamang. Ang Grand Elder mula sa True Mystic Clan ay isang matandang dawis na sumulyap kay Francis na may maamong mga mata. Isang beses lang tumingin ang dalawang ito kay Francis. Tanging ang Grand Elder mula sa Ancient Shrine, isang purple-haired youth na may pulang nunal sa gitna ng kanyang noo, ang nanlamig kay Francis. Ito ang naging dahilan ng pagsinok ng huli. Ang Grand Elder mula sa Ancient Shrine ay tila may masamang layunin para sa kanya. Siyempre, sa kanyang cultivation, siya ay magiging masyadong mapanghamak para atakihin ang isang junior kahit na si Francis ang nangungunang henyo. Bahagyang nadismaya si Francis. Bagamat nauna siya, wala pa rin siya sa paningin ng mga eksperto sa True Mystic rank. Kaya bakit siya magkakaroon ng masamang hangarin sa kanya? Kahit papaano ang mga Grand Elder ng Cloud Sword Clan at True Mystic Clan ay tila walang masamang hangarin sa kanya. Kahit na hindi mauna si Francis, hindi ito ang mauna sa Ancient Shrine. At dahil ang Elder ng Cloud Sword Clan ay walang ekspresyon, nangangahulugan ito na ang mga aksyon ng sinaunang dambana ay hindi normal. Biglang naalala ni Francis kung paano sa Ancient Temple, ang nakahod na figure ay mula rin sa Ancient Shrine at tila wala siyang mababang posisyon sa Scarlet Moon Demonic Religion. Pagkatapos ng misyon na iyon, sinabi ni Francis kay First Elder at napag-usapan din ng unang Elder ang katotohanan ito sa 3-clan party. Para dito, nilinis ng tatlong clans ang lahat ng kaina-hinalang figure sa kanilang clans at sinubukan nilang maghanap ng mga especially iya sa kanilang clans. Ang resulta ay naapektuhan lamang ng mga puwersa ng Scarlet Moon Religion ang panlabas na layer ng mga tao.
So. Ang tatlong bituin ay pumasok sa spatial abyss sa ilalim ng tingin ng lahat ng clanspeople. Habang naglalakbay pababa, narinig ni Francis ang tunog ng tubig na nakaharang. Ang daan-daang milyong kilo ng tubig ay sapilitang pinaalis sa landas. Sinundan ni Francis, Vanjie at Clint ang landas patungo sa ilalim ng lawa at lumitaw ang isang higanteng butas na may radius na 10-10 milya. Bago dumating ang tatlo, naramdaman nila ang isang malakas na mystic force na umalangaw-ngaw sa paligid ng butas na tila may kapangyarihang durugin ang ilang daang milyong kilo ng tubig. Nanlamig ang mga paa ni Francis nang maramdaman niyang ang kanyang dugo at laman ay pinigilan ng isang dominasyong aura na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Pakiramdam ng tatlo ay may isang dalubhasa na kayang i-flip ang mga karagatan at tumago sa kalangitan na nakaupo sa butas. Ito ang natitirang kapangyarihan ng layunin na nananatiling konektado sa kalangitan, na nagdudulot ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Si Francis ay puno ng paggalang. Seng. Lumutang ang tatlo sa loob ng butas at mas lumakas ang natitirang power of intent. Ang Yuan Chi sa butas ay nasa sobrang kakaibang estado at tila tinataboy nito ang lahat ng lumalapit. Hong Long. Ang pader ng tubig sa itaas ng butas ay naging kalmado muli at ang ilang daang milyong kilo ng tubig ay nahulog pabalik. Pakiramdam ni Francis ay hindi siya makahinga. 1% lang ng kapangyarihang iyon ang maaaring gumiling sa kanya ng pulbos. Paano nagawang hadlangan ng isang katawan na gawa sa dugo at laman ang bigat na ilang daang milyong kilo? Nagulat sila sa sumunod na eksena. Nang malapit na ang tubig sa butas ay biglang bumagal ang takbo nito. Itong lupa sa butas na ito ay hindi basa. Hindi kaya. Kumislap ang mga mata ni Francis. Habang iniisip niya ito, lahat ng tubig ay nakaharang sa pagpasok sa Roans. Ang lugar na ito ang pinakamalinis na bahagi ng lupa sa ilalim ng lawa. Walang kahit isang patak ng tubig ang nakapasok dito. Kung wala ang kapangyarihan ng array, hindi tayo makakapasok sa Roans. Kumikislap ang mga mata ni Vanjie habang pinagmamasdan niya ang madilim na asul na tubig sa ibabaw nila. Pagkatapos noon, naghiwalay ang tatlo para makakuha ng mga insight. Binuksan ni Francis ang kanyang God's spiritual eye at pinagmasdan ang buong butas. Sinuri niya na ang lugar na 10-10 milya ang lapad ay nilikha ng isang tulak ng palad. Kung ang Concealed Dragon ay talagang may kakilakilabot na lakas, kakailanganin lang niya ng ilang paghinga para mabagsakan ang Sky Moon Mountain. Hindi ito mahahadlangan ng defensive array ng Sky Moon Mountain. Huminga ng malamig si Francis. Sa mga gilid ng butas, makikita ang mga fingerprint at dulo ng daliri, na bumubuo ng isang buong palad. Ito ay parang palad ng langit, walang limitasyon sa kapangyarihan. Sa wakas ay naunawaan ni Francis kung bakit ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay naging mga alamat sa kontinenteng ito. Ang mga eksperto sa antas na ito ay may mapang wasak na kapangyarihan at sila ay mga pag-iral na maaaring sirain ang mga balanse ng buhay. Lumipat ang figure ni Francis sa butas at sinuri ang lugar. Hindi nagtagal, nakakita siya ng luma at gutay-gutay na futon na may mas malakas na pangyarihan ng layunin dito. Binuksan ni Francis ang kanyang bloodline power at halos hindi siya makagalaw malapit sa futon. Napapikit si Francis, naramdaman lamang ni Francis ang isang nakakabinging dagandong sa kanyang sentido at ang pag-ikot ng tubig. Siyempre, iba-iba ang mga karanasan ng bawat isa. Ang mga guho na ito ay dapat na lugar ng pagtatanim ng Concealed Dragon. Ngunit kahit papaano, kahit na pagkatapos ng libu-libong taon, ang kapangyarihan ng layunin ay hindi kumupas. Ang misteryo ng mundo ay hindi isang bagay na kayang lutisin ni Francis sa kanyang antas. Ang kapangyarihan ay hindi parang tubig o hangin o kidlat. Ngunit tila sinusuri ang langit at lupa, kinokontrol ang tubig, apoy at kidlat. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Kapag nauunawaan nila ang mga insight, mag-flash sa kanilang isipan ang mga tanawin at nalaman ni Francis na ang kapangyarihan ng Concealed Dragon ay hindi naiiba sa mga normal na tao at kaya nitong kontrolin ang iba pang elemento. Para sa mas malalim na karanasan, inilipat ni Francis ang kanyang God's spiritual eye at ang mga tanawing naranasan niya ay naging mas malinaw. Sa tanawin, umiikot ang lawa at tumalsik.
Sa ilalim ng dagandong, ang isang pag-iral ay tila kumokontrol sa kidlat, hangin at tubig. Tila mayroong siyam na figure ng mga dragon sa mga ulap. Halos harangin ng aura na iyon ang bloodline power ni Francis at natuwa ito. Hindi kaya may bloodline din ang Concealed Dragon. Kaya ba may salitang dragon sa kanyang titulo? Si Francis ay may sariling hula sa kanyang puso. Meow meow. Lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw at umupo ito sa balikat ni Francis habang pinagmamasdan ang lugar gamit ang itim na mga mata nito. Kasabay nito, naiintindihan ni na Francis, Vanjie at Clint ang eksenang iyon. Ang pangunahing punto ni Francis ay ang kakayahang kontrolin ang kidlat ayon sa gusto niya pati na rin ang pangunawa ng Concealed Dragon. Ang mga batas ng kidlat dito ay mas malalim kaysa sa unang antas ng Lightning Inheritance. Ang pangunawa ni Francis sa Lightning Inheritance ay tumataas ng mabilis at ang ilang bahagi na hindi maintindihan noon ay nalutas na lahat ngayon. Ang peak 6th level ng Lightning Wind Palm ay umuusad din at nililikan nito ang lumang kasanayan. Mabilis na lumipas ang oras. Ang lahat ay nagkaroon lamang ng kalahating araw na oras sa mga guho at sa ngayon, 4 na oras pa lang ang lumipas. Ang Spatial Abyss ay isinara ng tubig at ito ay kalmado muli. Walang sino man sa itaas ang nakakakita ng sitwasyon sa ibaba. Dahil natapos na ang Alliance Banquet, karamihan sa mga clans ay aalis na ngayon. Hiu! Sa sandaling ito, isang aura sa True Spirit Realm ang kumislap sa hangin. Ang bagong dating ay isang elder ng Cloud Sword Clan at siya ay nagmamadali. Grand Elder, hindi maganda. Agad na sumigaw ang elder mula sa Cloud Sword Clan. Anong nangyari? Walang ekspresyong sinabi ng gumagamit ng espadang may kulay silver na buhok. Kalahating buwan na ang nakalilipas, dinurog ng Iron Dragon Country ang Skyreach Country at 2 sa 7 faction ng Skyreach Country ang nawasak habang 3 pa ang sumuko. Sa gitna ng mga natalo ay ang numero 1 paksayo ng Skyreach Country, ang SK Wind Pavilion. Ano? Natalo ang Skyreach Country. Nawasak ang Skywind Pavilion. Lahat ng mas matandang henerasyon ng 13 clans ay bumulalas at natakot para sa kanilang buhay. Alam ng bawat isa kung ano ang ibig sabihin kung talunin ng Iron Dragon Country ang Skyreach Country. 242. Isa itong bangungot para sa 13 clans. Maging ang mga ekspresyon ng walang kibo na mga eksperto sa True Spirit Realm ay nagbago ng husto. Alam ng lahat na ang 13 bansa ng Sky Cloud Forest ay naninirahan sa pagitan ng 2 bansang ito at ang digmaan sa pagitan ng 2 bansa ay talagang isang sagupaan sa pagitan ng mga paksayo ng 2 bansa. Kapag nasira ang balanse sa pagitan ng 2 bansa, maaapektuhan nito ang 13 bansa ng Sky Cloud Forest. Natigilan din ang Broken Moon Clan. Ang Skyreach Country at Iron Dragon Country ay palaging pantay. Ano ang nangyari para mangyari ito ng biglaan? Ang ekspresyon ng unang elder ay sobrang solemn na at hindi mapalagay. Ang 2 malalakas na bansang ito ay mga pag-iral na ang 13 bansa ay maaari lamang tingnan. Ang kanilang mga angkan at sekta ay mas malaki rin. Ang Skywind Pavilion ay ang pinuno ng 7 clans mula sa Skyreach Country. Mayroon silang 3 hanggang 4 na eksperto mula sa mga eksperto sa True Mystic rank na nag-iisa, at ang kanilang pamana ay napakaluma. Paano sila? Puno ng hindi paniniwala ang mukha ng Broken Moon Clan Master. Ang Skywind Pavilion, ang pinakamalakas na puwersa sa loob ng Skyreach Country ay maaaring sirain ang 13 clan sa isang kamay at 10 beses na mas malakas kaysa sa Broken Moon Clan. Ito ay hindi maiisip para sa gayong paksayo na masira sa loob ng maikling panahon. Ano ang nangyari sa labanang iyon? Anong tulong ang natanggap ng Iron Dragon Country para sirain nila ang Skyreach Country ng napakabilis? Ang mga tanong ay lumitaw mula sa loob ng 13 clans. Sa aking pagkakaalam, tila nagkaroon ng interference mula sa mga spawns ng Scarlet Moon Religion. Nitong mga nakaraang araw, ang Skyreach Country ay humingi ng tulong sa aming 13 clans. Maaari ba akong maglakas loob na magtanong sa Grand Elders? Magalang na tanong ng nag-uulat na elder ng Cloud Sword Clan.
Ang tatlong eksperto sa True Mystic Rank ay nakatayo sa tuktok ng Sky Cloud Forest at may kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng 13 clans. Higit pa rito, naruroon ang lahat ng taong may mataas na awtoridad mula sa 13 angkan. Ang mga tao ay may matinding ekspresyon habang ang tatlong Grand Elder at ang pinakamataas na awtoridad mula sa bawat isa sa mga angkan ay nagsasama-sama. Kapag nawasak ng Iron Dragon Country ang Sky Rich Country, ang susunod nilang target ay tayo. Kung pagsasama-samahin ng ating 13 clans ang ating puwersa at tutulungan ang Sky Rich Country, maaari nating baguhin ang sitwasyon. Nakialam ang mga spawn ng Scarlet Moon Religion sa digmaang ito, kaya hindi ito magiging kasing simple ng tila. Para sa katiyakan, dapat tayong humingi ng tulong sa Sacred Ground. Nagsimulang mag-discuss ang 13 clans. Sa kalagitnaan ng talakayan, may nagsimulang magsalita, nagpadala ba ang Iron Dragon Country ng mga tao para manood sa oras na ito? Ang pangungusap na ito ay naging sanhi ng paglilipat ng mga tingin ng 13 clans. Sa spectating stand, ang grupo mula sa Iron Dragon Country ay tahimik na nakaupo na may mapanuksong ekspresyon. Isang babaeng marangal na nakamaskara na pilak ang tumayo habang tumatawa, ito ang sandali ng buhay at kamatayan para sa iyong 13 angkan. Piliin mong yumuko sa Iron Dragon Country o mamatay. Isang malamig at casual na boses ang nanggaling sa misteryosong figure na nakaitim. Ang pilak na nakamaskara na babae at itim na figure ay magkabalikat habang pinalalabas nila ang chi ng True Spirit. Tunay na Mystic Rank. Natigilan ang mga nakatataas ng 13 clans. Walang mag-aakalang may dalawang eksperto ng True Mystic Rank na nanunood. Ang aura ng babaeng nakamaskara na pilak ay kapantay ng tatlong Grand Elder ngunit mas malaki ang figure sa aura ng itim, kaya't nalampasan ang tatlong Grand Elder. Sa sandaling ito, ang grupo mula sa Iron Dragon Country ay naglabas ng kanilang mga aura. Ang mga nasa True Spirit Realm ay umabot na sa 12 samantalang ang iba ay nasa 7th Sky o Half-Step True Spirit Realm. Ang 13 clans ay natigilan sa una ngunit pagkatapos ay malamig na tumawa sa pang-aalipusta. Sa tingin mo ba kaya mo kaming takutin sa ganitong dami ng tao? Hihihi, hindi ka ba natatakot na matalo sa amin? Dalawa lang eksperto ang isinama mo sa True Mystic Rank. Sa katunayan, napakaraming eksperto mula sa 13 clans dito. Mahigit sa ikatlong bahagi ng kasalukuyang mga tao ay nasa kalagitnaan hanggang sa mataas na awtoridad ng bawat clan at may bilang na higit sa 100. Kung ikukumpara, ang grupo ng Iron Dragon Country ay mas maliit. Hehe, talaga. Bahagyang tumawa ang misteryosong figure na nakaitim habang nag-aabot ng itim na bandila. Sure. Kumaway ang itim na bandila habang 8 sinag ng itim na liwanag ang bumaril sa hangin, na lumilikha ng mga usok na bomb alot sa buong isla. Halos agad-agad. Lumitaw ang mga itim at pulang tuldok sa hangin sa paligid ng Dragon Cancelang Lake at lumipad patungo sa isla. Iyon ay narinig ng mga eksperto sa True Spirit Realm ang tunog ng pag-flutter. Ilang hininga na lang mamaya. Ang mga itim at pulang tuldok ay naging mas malaki at naging kulay dugo ng mga higanteng agila, bawat isa ay sumasaklaw sa 12-dosenang yarda. Para silang ulap ng dugo habang dinadala nila ang 10 hanggang 20 tao sa bawat isa. Mayroong 18 sa mga kulay dugo na agila na ito at bawat isa sa mga agila na ito ay mayroong kahit isang eksperto sa True Spirit Realm. Blood Cloud Giant Eagles. Sila kaya ang lihim na nilikha ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang 9 na forces of the Iron Dragon, naglakas loob kang magtrabaho kasama ang mga spawn ng Scarlet Moon Demonic Religion. Galit na umungal ang 13 Clan Alliance. Sa panig ng Iron Dragon Country, malamig na tumawa ang figure ng babaeng nakamaskara na itim at pilak. Mula sa simula ng Alliance Banquet hanggang ngayon ay nanonood sila ng palabas. Ang layunin nila ay pigilan ang 13 clans na suportahan ang Sky Rich Country. Sa halip na ipagtanggol ang mga clown na ito, mas mabuti kung tayo ang magkukusa at umatake. Zizi, ang Alliance Banquet ng maliliit na angkan na ito ay ang perpektong pagkakataon para masira natin silang lahat ng sabay-sabay.
Ang mga eksperto mula sa Iron Dragon Country ay nagsiwalat ng mga ganid na ekspresyon. Itinaas ng itim na figure sa harapan ng itim na bandila habang malakas siyang nagsalita, ito na ang iyong huling pagkakataon. Mamatay o sumunod. Natahimik ang karamihan. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang panig ng Iron Dragon Country ay kapantay ng 13 clans at walang gaanong pagkakaiba. Ano ang kinatatakutan natin? Magsama-sama na lang tayo at mag-ipon pa ng mga puwersa natin pagkatapos nating makatakas. Tama. May isa pa tayong tao sa True Mystic rank. Ang mga nakatataas ng 13 clans ay napag-usapan sa pamamagitan ng espiritual na pagpapalitan at hindi nagtagal ay nagkasundo. Ang 13 clans ay isang alyansa at may karanasan sa pagsasama-sama upang labanan ang mga kaaway. Patayin. Pinangunahan ng mga eksperto ng True Spirit Realm ang pagsalakay patungo sa Iron Dragon Country. Ang hangin ay agad na napuno ng mga tunog ng labanan at mga sinag ng liwanag. Nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mundo ng paglilinang. Pumunta ka. Ang misteryosong itim na figure ay malamig na ngumisi at iwinagayway ang itim na bandila, ngunit ang grupo mula sa Iron Dragon Country sa kanyang likuran ay hindi inaasahang hindi gumalaw. Biglaan. Ang mga hiyawan at alulong ay nagmula sa loob ng 13 clans. Maraming figure ang biglang nagsimulang umatake sa sarili nilang alyansa. Anong nangyayari? Tulalo pa rin ang 13 clans sa nangyayari. Ang Broken Moon Clan Master side ay natigilan din. Mag-ingat sa mga especially Iya. Nag-react ang unang elder, ngunit nang matapos niya ang kanyang mga salita, isang grupo mula sa loob ng Broken Moon Clan ang kumilos. Ang pinuno ng grupong ito ay Hemerson Master. Hemerson. Ikaw. Ang Broken Moon Clan Master ay nagampat, tumagas ang dugo mula sa kanyang bibig habang ang kanyang likod ay natama ng palad ni Hemerson Master. Kasama ng Hemerson Master ang ilang mid-authority na deacon at vice heads. Ang mga katulad na sitwasyon ay nangyari sa iba pang clans habang umaatake ang mga especially Iya ng bawat clan. Hindi ito ang pinakamasama dahil ang mga tunay na especially Iya ay limitado sa bilang. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay ang pagtataksil sa buong ancient shrine. Ang pulang nunal sa noo ng kabataang may purple na buhok, na siyang Grand Elder ng ancient shrine, ay biglang naglabas ng isang maitim na pulang kidlat na ahas na tumama sa Grand Elder ng Cloud Sword Clan. Kayo talaga. Ang silver-haired cultivator ng Cloud Sword Clan ay dumura ng dugo habang siya ay inaatake. Ang iba pang dosenang angkan ay natigilan. Ang buong ancient shrine ay nagtaksil sa alyansa. Isang bungkos ng mga pipong langgam. Ang sinaunang dambana ay isa sa mga subdivision ng Scarlet Moon Religion, ilang daang taon na ang nakalilipas. Ngayon ang oras ay hinog na. Ang muling pagkabuhay ng Patriarch ay malapit na. Panahon na para sa Scarlet Moon Holy Religion na muling bumalik sa kontinenteng ito. Punong-puno ng pangungutya ang mga kabataang may lilang buhok. Kumunat ang pulang nunal sa kanyang noo habang kumakalat ang mga tipak ng mental energy. Walang nakakaalam kung anong kasanayan ang ginamit niya, ngunit ang lahat ng mga eksperto ng alyansa ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa na may dugong mga mata. Ang buong isla ay nahulog sa patayan. Bago pa makapag-react ang alliance, napalibutan sila ng Iron Dragon Country. Patayin silang lahat. Ang misteryosong pinunong nakaitim ay iwinagayway ang itim na bandila. Sa ilalim ng lawa, ang Origin Core Rollans. Sina Francis, Vanji at Clint ay lahat ay natulala sa kanilang pangunawa. Ang layunin na nakapaloob sa Rollans ay mahusay, kahit para kay Vanji na dalubhasa sa espada. Para kay Francis, naiintindihan niya ang lightning inheritance. Habang tumatagal, unti-unting tumataas ang aura niya. Sa isang banda, ang pag-unawa sa mga insight ang nagpabago sa kanyang mental na enerhiya, at sa kabilang banda, ang natitirang mga katangian ng panggamot ng shedding spiritual pill ay nagpapabago sa kanyang katawan. Sa isang tiyak na sandali, ang mga arko ng kidlat na parang sapot ng gagamba ay umikot kay Francis. Ang mga arko ng kidlat na ito ay bumuo ng isang Azure Lightning Barrier. Ito ang Lightning Barrier. Anumang bagay na lalapit sa aking katawan ay masisira ng mga arko ng kidlat. Ngumiti si Francis.
Matapos maunawaan ang lightning barrier, nangangahulugan ito na naabot niya ang mataas na karunungan sa unang antas sa lightning inheritance. Kasabay nito, ang lightning wind palm ni Francis ay umabot na sa ikapitong antas. Na siya ring pinakamataas na antas. Pipa. Binuksan ni Francis ang kanyang kamay bilang isang arko ng kidlat na kasing kapal ng daliri na lumitaw sa kanyang palad. Boom! Bumilis ang kulay asul na kidlat ng bomb-utes ito sa lupa, dahilan upang tumaas ang itim na usok. Malapit na ang cultivation ko. Naramdaman ni Francis na ang kadalisayan ng kanyang true force ay maihahambing sa 7th sky, kaya ang kanyang kasalukuyang cultivation ay maaaring ituring na nasa 7th sky. Haha! Marami akong nakuha. Tumango si Francis habang nakangiti. Miyaw-miyaw. Inihagis ng maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat ang bronze coin bago ito umiling kay Francis. Anong nangyari? Ang isip ni Francis ay konektado sa isip ng maliit na magnanakaw na pusa at nakumpirma kung ano ang masamang balita. Agad niyang inikot ang kanyang God spiritual eye at tumangala sa tubig at nakita ang malabong mga eksena sa itaas. Bakit ganito? Natigilan si Francis nang makita niya ang eksenang ito, lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo habang kumakalat ang malamig na lamig sa kanyang katawan. 243. Ang eksenang nauna sa kanya ay nabigla kay Francis hinding-hindi niya ito makakalimutan sa kanyang buhay. Sa itaas ng isla, ang mga ulap ay tila napunit habang ang labanan sa pagitan ng True Mystic Rank ay nagdulot ng mga alon ng hangin na umihip sa bawat direksyon. Sa kalagitnaan ng hangin. Ang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa True Human Rank ay nagdulot ng buhawi na pumutol sa mga disipulo sa Ascended Realm, na naging sanhi ng pagkalat ng dugo at laman sa lahat ng dako. Sa lupa, ang kasalukuyang mga disipulo ay tumatakbo sa takot. Sa ilang paghinga lang, nasaksihan ni Francis ang mga disipulong nakalaban niya na karumal-dumal na pinatay. Bagamat walang maraming tao ang Iron Dragon Country, ang pinakamahina ay nasa 6th sky habang ang karamihan ay nasa 7th sky o mas mataas. Ang mga magsasaka na ito ay pawang mga taong nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan at nagkaroon ng mahusay na karanasan. Nagmula sila sa larangan ng digmaan ng dalawang bansa, at sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, nagawa nilang kunin ang dalawang disipulo sa iisang paglilinang dahil sa kanilang kabangisan. Sa hindi malamang dahilan, ang 13 angkan ay nagkagulo at hindi nagsama-sama upang lumaban. Ang pinakamahalagang punto ay na sa mga tuntunin ng mga eksperto sa True Mystic Rank, ang 13 clans ay pinigilan din. Dahil sa pagtataksil ng Grand Elder ng Ancient Shrine, ang 13 clans ay mayroon lamang 2 eksperto sa True Mystic Rank, ngunit ang Grand Elder ng Cloud Sword Clan ay nasugatan. Sa sandaling ito, pinigilan ng may purple na buhok na kabataan mula sa Ancient Shrine at ng Silver Masked Woman ang Grand Elders ng Cloud Sword Clan at ang True Mystic Clan. Para sa misteryosong pinuno ng itim na figure, hawak niya ang itim na bandila at paminsan-minsan ay gumagawa ng hakbang upang patayin ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Ang pinuno ng itim na figure ay ang puso ng Iron Dragon Country at kinokontrol kung sino ang nabuhay at kung sino ang namatay. Napilitan ng 13 angkan sa isang desperado na sitwasyon at maaari lamang nilang ipaglaban ang kanilang sarili. Sa ilalim ng lawa, huminga ng malalim si Francis bago kumalma. Ang kanyang God Spiritual Eye ay biglang nakakita ng isang grupo na patungo sa kanyang direksyon, at ang grupo ay ang Broken Moon Clan. Siyempre ang Broken Moon Clan ay tinutugis din, ang Hemerson Master ay bahagi ng mga humahabol. Ang unang Elder at Lola Rochelle ay napuno ng galit at kawalan ng magawa habang tumatakbo sila. Ang mga mata ng una ay paminsan-minsan ay tumitingin sa Origin Core Ruins. Mukhang gusto akong iligtas ni Master sa daan. Ang puso ni Francis ay napuno ng pasasalamat at init. Sa ilalim ng desperado na sitwasyong ito, ipinaglalaban ng lahat ang kanilang sarili kaya hindi bihira ang hindi tumulong sa sinuman. Nang makita ni Francis ang sitwasyong ito, tumigil si Francis sa pag-aalinlangan at pinaandar ang kanyang bloodline power gayon din ang kanyang true force, na naging sanhi ng paglabas ng kulog. Agad na tumaas ang kanyang aura nang opisyal na siyang tumuntong sa 7th sky.
Gamit ang natitirang medicinal properties, matagumpay at ganap na kumpleto ang tagumpay ni Francis. Kasabay nito, sinabi niya ang balita kay Vanjie na nasa malapit. Nanginig ang puso ni Vanjie nang marinig niya ang balita at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Naghinala siya, ngunit nang makita niya ang espiritual na mata ng Diyos, lahat ng pagdududa ay nawala. Matapos maunawaan ang binhi ng layunin ng espada, nakaramdam siya ng panganib. Medyo malakas din ang labanan sa itaas, dinag na dinag nila kahit nasa ilalim sila ng lawa. Sabay-sabay nating i-charge ang daan palabas. Nagpalitan ng tingin sina Francis at Vanjie habang lumulubog sila sa tubig at lumangoy patungo sa ibabaw. Para kay Clint, nagtago siya sa ilang sulok ng Roans, hindi nang ahas na pigilan ang dalawa. Dahil sa ang katunayan na ang sitwasyon ay lubhang mapanganib, si Francis ay walang oras upang humanap ng gulo para kay Clint, kaya siya ay sumugod patungo sa ibabaw kasama si Vanjie. Sa sandaling nakalabas na siya sa tubig, dumating na ang grupo ng mga tao ng Broken Moon Clan. Malinaw na kinalkula ni Francis ang lahat ng ito. Fenger. Si First Elder at Lola Rochelle ay parehong napuno ng kagalakan. Ang lahat ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Si Francis ay lumabas upang makipagkita sa clan. Mabilis na sumulyap sa grupo, napansin ni Francis na ang Broken Moon Clan ay nawala sa kalahati ng mga tao. Ang Hemerson Master ay nagtaksil sa kanila at malubhang nasugatan ang Clan Master, na pagkatapos ay namatay sa pagtugis sa Iron Dragon Country. Sa 10 pangunahing disipulo na sina Quan Chen, Yuan Ji at Bei Moi ay lahat ay nagtaksil sa kanila kasama ang Hemerson Master. Sa sandaling ito, 3 eksperto sa True Spirit Realm na nangunguna sa 20 higit pang mga tao ang tumutugi sa Broken Moon Clan. Hiyu. Isang Asher Lightning ang biglang nabuo sa palad ni Francis na bumaril at agad na pumatay sa isang humahabol na cultivator sa 7th Sky. Ang gayong mapangwasak na kapangyarihan. Nagliwanag ang mga mata ng grupo mula sa Broken Moon Clan. Tila muling nadagdagan ang lakas ni Francis. Sa kabilang banda, naging mas malakas ang layunin ng pagpatay ni Hemerson Master. Fenger, huwag kang lumaban. Nagbabala ang unang elder sa gitna ng kanyang kagalakan. Ang 13 Clan Alliance ay pinapatay sa kasalukuyan, at kung ang isa ay masyadong malakas, ito ay makakaakit ng atensyon at magdadala ng mas malaking pressure. Tumango si Francis habang pinaputok niya ang mga kidlat sa mga humahabol. Pa! Sumabog ang mga kidlat at namamanhid ang katawan ng mga humahabol, na naging dahilan ng pagbaba ng kanilang bilis. Palm Francis, kailangan kong makipagkita sa aking clan. Sabi ni Vanjie bago siya umalis. Ang grupo mula sa Cloud Sword Clan ay ilang milya ang layo mula sa kasalukuyang lugar na kanilang kinaroroonan at sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, hindi ito kalayuan. Gayunpaman, sa sandaling ito ay napakalayo. Vanjie, doble ang tsansa mong mabuhay kung sasama ka sa amin. Higit pa rito, bilang nangungunang clan, ang puwersa na humahabol sa Cloud Sword Clan ay magiging ilang beses nang humahabol sa atin. Hinikayat ni Francis. Salamat sa iyong mabuting kalooban. Ang magandang mukha ni Vanjie ay puno ng pagpapasya, ang kanyang mga mata ay matalas. Napabuntong hininga si Francis. Alam niya na si Vanjie ay may sariling paniniwala, at kung may kahit katiting na pag-asa, makikipagkita siya sa kanyang clan. Jang! Ang 3 yarda na berdeng espada ay inilabas at sa ilalim ng slash na ito, 2 cultivators sa 7th Sky ang napatay habang siya ay patungo sa direksyon ng Cloud Sword Clan. Ang kanyang pagpapakita ng lakas ay agad na naging sanhi ng isang eksperto ng True Spirit Realm mula sa Iron Dragon Country na mabilis na lumipad. Si Vanjie ay walang takot at umaksyon sa isang tuwid na linya. Nang dumating ang dalubhasa sa True Spirit Realm, lumaslas siya, ang mga ulap ay tila napunit sa kalahati. Gayunpaman, kahit na napigilan niya ang suntok ng eksperto sa True Spirit Realm, nasugatan pa rin siya. Sa kabutihang palad ay napansin ng Cloud Sword Clan si Vanjie at nagmamadaling lumapit. Ang huli ay muntik nang mapatay ng True Spirit Realm ngunit nakatakas sa tamang oras. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang Cloud Sword Clan ay nakakaakit ng mas maraming tao at ang kanilang landas ng pagtakas ay mas mahirap.
Kung ikukumpara sa Cloud Sword Clan, ang Broken Moon Clan ay walang anumang kahalagahan. Naabot na nila ang mga panlabas na gilid ngunit hindi nila nagawang ipagkibit-balikat ang mga humahabol sa likod. Ang bilis ng mga eksperto sa True Spirit Realm ay napakabilis at nakatadhana na hindi lahat sa kanila ay makakatakas. Nagsama ang unang Elder at Lola Rochelle, at noon lang halos hindi nila napigilan ang tatlong humahabol sa True Spirit Realm. Ilang beses sinubukang patayin ni Emerson Master si Francis ngunit nauwi silang lahat sa kabiguan. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang bilis ni Francis ay napakabilis at pagkatapos na maunawaan ang lightning barrier, ang kanyang depensa ay tumaas. Higit pa rito, sa kasalukuyang lakas ni Francis, nagawa niyang makipagpalitan ng isa o dalawang suntok sa isang eksperto ng True Spirit Realm. Ang unang Elder at ang ilang bise pinuno ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ay lahat ay nagbigay pansin upang protektahan si Francis. Palihim na sinabi ng unang Elder sa Vice Heads, kahit na kailangan nating mamatay, kailangan pa rin nating iligtas si Fenger. Hanggat kaya niyang mabuhay, maghihiganti siya para sa atin. Bagamat hindi alam ni Francis ang sinabi ng unang Elder, maaari niyang hulaan kung ano ang sinabi ng huli mula sa mga aksyon ng clan. Unang Elder, kung gusto mong protektahan ang buhay ng nakababatang henerasyon, mamamatay kayong lahat. Malamig na sabi ni Emerson Master. Ang lakas ng unang Elder ay itinuring na malakas sa mga eksperto sa True Human rank, at kung gusto niyang tumakbo sa kanyang sarili, walang masyadong panganib hanggat hindi siya makakaharap ng ilang eksperto sa parehong cultivation. Huwag mo nang isipin iyon. Malinaw na alam ng unang Elder kung ano ang ibig sabihin ng Emerson Master at tumulak siya pasulong, dahilan upang umatras si Emerson Master. Ngunit sa gitna ng palitan sa pagitan ng True Spirit Realms, magkakaroon ng paminsan-minsang casualty. Nabawi ni Francis ang kanyang kalmado at binuksan ang kanyang God Spiritual Eye, paminsan-minsan ay pumatay o malubhang nakakasugat ng mga humahabol sa Seventh Sky. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas pa kaysa sa mga normal na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Guru, hayaan mo akong manguna. Biglang nagmungkahi si Francis habang ang kanyang God Spiritual Eye ay kumikinang na Asher, ito ay para bang ito ay isang mata ng agila na nakakakita sa kalangitan. Okay. Binigyan siya ni First Elder ng matalim na tingin. Sa katotohanan, sa sitwasyong ito ay walang nakakaalam ng tamang landas tungo sa kaligtasan ngunit pinili ng lahat na maniwala kay Francis. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakakakita ng napakalayo at nakakakita sa mga bagay na hindi masyadong makapal. Hilagang kanluran na direksyon. Si Francis ang may pananagutan na manguna. Mayroon lamang tatlong direksyon na maaari nilang patakbuhin, kanluran, hilagang kanluran at timog kanluran. Mayroong maliit na grupo ng mga kaaway sa direksyong northwest samantalang ang direksyong kanluran at timog kanluran ay walang masyadong tao doon. Ang mga tao mula sa Broken Moon Clan ay hindi alam kung bakit ngunit may kakaibang hitsura ang dalawang eksperto sa True Spirit Realm na tumutugi sa kanila. Bagamat tila walang laman ang direksyong kanluran at timog kanluran ay talagang mas malaking panganib doon. Ito ay lalo na para sa direksyong kanluran. Tila walang tao doon, ngunit sa katotohanan mayroong dalawang eksperto sa True Human rank doon na maaaring pumatay sa isang Broken Moon Clan Elder kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Ang direksyon na pinili ni Francis ay northwest at mayroong grupo ng mga kaaway doon kasama ang dalawang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at isang dosina sa 6th at 7th Sky. Ang grupong ito ay nasa dulo ng labanan at responsable sa pagliligpit sa mga nakatakas. Bagamat walang masyadong malakas, panganib pa rin ito para sa Broken Moon Clan na tumatakas. Wind Lightning Destruction. Ang Asher Lightning ay kumislap sa paligid ni Francis habang siya ay naunang sumugod sa mga linya ng kaaway. Zizi, nababaliw na ang brat na iyon. Alam niyang nandito tayo at tumatakbo pa rin. Nagulat ang dalawang pinuno sa half-step True Spirit Realm. Ang pinagsamang lakas ng kanilang grupo ay maaaring magpabuga kay Francis sa alikabok. 100 yarda. 80 yards. 60 yarda. Mabilis na pumasok si Francis at umalis sa grupo ng Broken Moon Clan.
Mula sa magkabilang panig ay tila isang peligrosong galaw. 20 yarda. Biglang lumiwanag ang kaliwang mata ni Francis at nang ibukan niya ang kanyang bibig, isang palagpak ng kulog kasama ang enerhiya ng pag-iisip ang bumaril patungo sa grupo. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ng nangungunang dalawang half-step through spirit realm ay lubhang nagbago nang maramdaman nila ang pag-alog ng kanilang dugo. Plop plop. Agad na namatay ang tatlong cultivator sa 6th at 7th sky na nasa harapan, bumuhos ang dugo sa kanilang mga mata, ilong at bibig. Nataman din ang iba na hindi nakapaghanda at muntik ng matamba. Ito ay simula lamang ng bangungot. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.